Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala talaga siyang kahit ano. Ang bag na inakala niyang puno ng kaligayahan ay lubos na walang laman dahil hindi niya kailanman sinubukang punuin ito ng anuman. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran, naglakad siya sa isang buhay na walang pag-asa at kapos, at biglang isang araw, naramdaman niyang marami na siyang nasayang na oras. Tumingala siya sa langit, determinado na magsimulang muli at gawin ng mas maayos sa susunod. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa isang silid siya. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang kailangan niyang umalis, kaya tumakbo siya palabas. Sa labas ay isang inabandonang lungsod na may mga higanting baging na gumagapang, ngunit inisip niyang pinupukaw nito ang kanyang pagkalalaki. Magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan na para bang maaari siyang lumipad anumang sandali. At totoo nga, tumalon siya at lumutang sa kalawakan. Pagtingala niya sa kumikislap na mga bituin sa kalawakan, tunay na maliwanag ang gabi rito. Sinundan niya ang liwanag papunta sa isang kagubatan ng mga daisi, at ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang dambuhalang puno. Sa ilalim ng puno ay may isang batang babae. Lumapit siya upang tanungin kung ano ang ginagawa nito, ngunit ang batang babae ay naglabas ng kakaibang tunog na nagpayanig sa kanyang ulo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, at habang nararamdaman ang sakit, hindi niya namalayang nasaksak na pala siya sa dibdib ng batang babae. Maingat na kinontrol ng batang babae ang sutlang laso sa kanyang kamay, na para bang sumasayaw, dahilan para bumagsak ang lalaki sa isang lawa ng dugo. Pagmulat niyang muli ng mga mata, nakita niyang nasa silid na naman siya, kasama ang mga na binabasa niya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at napabuntong hininga ng ginhawa dahil panaginip lang pala ang lahat. Ngunit naalala niyang nakita na niya ang batang iyon noon, marahil ay isang kasintahan sa nakaraang buhay o isang walang hanggang kaaway. Naputol ang kanyang iniisip nang tumunog ang doorbell. Ang nanay ni Katori, ang kanyang kababatang kaibigan, ay dumating upang hilingin sa kanya na hanapin ang kanyang anak na nawala. Sumang-ayon siya at nagsimulang maghanap. Hindi iyon ang unang beses na kailangan niyang hanapin ang nawawalang anak dahil madalas maglaro ang batang babae ng mag-isa sa kagubatan. Sa kagubatan, nakakita siya ng itim na pusa, pagkatapos ay may nakita siyang kakaibang bagay, ngunit naalala niyang nakita na niya ito noon at napagpasyahan niyang iyon ay isang mammoth. Nagpatuloy siya sa loob ng kagubatan upang hanapin si Katori. Sa wakas, natagpuan niya ang batang babae na natutulog sa ilalim ng isang puno. Nilapitan niya ito upang gisingin. Nang makita niyang antok pa rin ito, inilabas niya ang ilang barya upang tuksuhin ito. Kasunod ng tunog ng mga barya, tumayo si Katori habang naglalakad ng tulog. Nilinlang niya itong sumunod sa kanya, at nang magising ito, nakabalik na si Katori sa kanilang bahay. Ang lalaki, si Katoru, ang naghatid sa kanya pauwi. Malaanghel na ikinuwento ni Katori ang kanyang magandang panaginip. Bumili raw siya ng inumin mula sa isang vending machine at nakatanggap ng napakaraming sukli. Pagkatapos ay nagpaalaman ang dalawa at binati ang isa't isa ng magandang gabi. Naramdaman ni Katoru na parang may nakamasid sa kanya, kaya dali-dali siyang tumakbo pauwi at nagtago sa ilalim ng kumot. Biglang bumukas ang pinto at isang batang babae ang gumapang sa ilalim ng kumot. At kinagat ang kanyang braso. Napatalon siya mula sa kama, iniisip na isa na naman iyong bangungot. Ngunit may laway pa rin sa kanyang braso. Sa sobrang takot, nawalan siya ng malay sa mismong lugar. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Katori at sinabing mauna na siyang pumasok sa paaralan. Ang marka ng kagat mula kagabi ay naroon pa rin sa kanyang braso. Nakatira siya sa Kazamatsuri, isang lungsod na kilala sa mga kabubatan nito. Maraming pasilidad pang pananaliksik at mga korporasyon doon na epektibong nakalulutas ng mga suliranin sa kapaligiran. Isa itong masagana, masaya at mapayapang lugar. Ang malamig na batang lalaki ay si Yoshino, isang palaaway. Tuwing nakikita ni Yoshino si Kotoru, agad siyang nagagalit. Halos magkasuntukan na ang dalawa. Paulit-ulit na tinatawag ni Yoshino si Kotoru, labanan daw ngayong araw. Lumabas na nagkasundo pala silang magkita sa gate ng paaralan. Ngunit dahil sa mahina ang alaala ni Kotoru, nakalimutan niya yon. Habang papalapit na silang magsuntukan, dumating ang pangulo ng klase na si Lucia upang pigilan sila. Galit na galit siya, pero buti na lang na magitan ang kanilang guro sa homeroom. Kailangang bumalik ang lahat sa kanilang upuan. Tinitigan pa rin ni Lucia si Kotoru nang may naglalagablab na mga mata. Sa oras ng pahinga, dumating din sa wakas si Kotori sa klase. Nilapitan muli ni Yoshino si Kotaru at hinamon ulit ito sa laban. Natatawa si Kotaru kaya't napluwan niya ito sa mukha. Lumapit si Kotori upang tanungin kung ano ang nangyayari. Agad namang nagtago si Kotaru sa likod ng kanyang palda para magtago. Napansin niyang ang dalawang lalaki sa harap niya ay parang magkaibigang matalik. Walang kaibigan si Kotaru at si Yoshino naman ay isang palaaway. Wala rin namang matalik na kaibigan si Kotori, kaya parang ang tatlo ay isinilang para sa isa't isa. Kinagabihan, biglang nakaramdam si Kotaru ng mabigat na bagay sa ibabaw niya.
Lumabas na ang batang babae mula kahapon ay bumalik upang palihim siyang kagatin. Sa sobrang takot niya, nawalan siya ng malay hanggang umaga. Ang batang babae na kumagat sa kanya kagabi ay kamukha ng batang nakilala niya sa kanyang panaginip noong isang araw. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya isinumpa. Sa huli, nagpasya siyang namnamin na lang ang ganda ng kalikasan upang payapain ang kanyang isipan. Bigla siyang natapilok sa isang kahon at bumagsak ng nakadapa. Sa isang sanga ng puno, may batang babaeng naipit. Gusto sanang tulungan ni Kotaro na bumaba ito, pero ang iniisip lang ng bata ay baka silipan siya nito ng kanyang underwear. Sa wakas, ligtas siyang nakababa. Isa pala siyang transfer student na nadapa at natumba kasama ang kahon ng mga gamit habang papunta rito. Parang walang saysay pakinggan, pero sa mundong ito, totoo ngang maaaring mangyari ang kahit ano. Gusto sanang tulungan ni Kotaro na buhatin ang kahon, pero masyado itong mabigat para sa kanya. Ngunit ang kaibigang ito ay kayang buhatin iyon ng madali. Para sa dangal ng isang lalaki, ipinilit ni Kotaro na siya na ang magbubuhat ng kahon. Habang nagpupumilit ang dalawa, nadulas ulit ito at nagkalat ang mga librong laman ng kahon. Dahil nakita ang kanyang underwear, ipinangako niyang kamumuhian niya ito habang buhay. Inisip ni Kotaro na marahil ay hindi naman magiging kaklase niya ang batang babae, kaya makakahinga siya ng maluwag nang hindi iniintinding kamuhian siya nito. Ngunit tila itinakda ng tadhana na sila ay mapagsama sa isang klase. Ang pangalan ng bagong estudyante ay Otori Chihaya. Nang makita ng mga lalaki sa klase ang magandang transfer student, nagsigawan sila sa tuwa. Naupo si Chihaya sa tabi ni Kotaro. Tinukso siya ni Kotaro, tinawag siyang cherry blossom panties, kaya't galit na galit itong hinampas siya sa mukha gamit ang abacus. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwalang ganoon kalakas ang isang babae. Pagkatapos ng klase, pumunta si Kotaro sa banyo at doon niya nakilala ang isang babaeng blonde na may suot na eye patch. Nang makita niyang tila nahihirapan ito, inalok niya ng tulong. Ang babae ay naghuhugas ng pito, nagpasalamat kay Kotaro sa kanyang tulong, at pagkatapos ay pinaalalahanan siyang huwag tumakbo sa pasilyo. Mula sa pagiging matulungin, bigla siyang naging lumalabag sa patakaran nang hindi niya namamalayan. Ang babae ay miyembro ng disciplinary committee, si Shizuru, isang nakababatang estudyante na paminsan-minsang tinutukso ang bida gamit ang mga patakaran ng paaralan. Inimbitahan niya itong kumain ng sabay. Ngunit sa kasamaang palad, nakakain na siya ngayon. Nangako siya na sa susunod na lang. Nagpinky promise ang dalawa. Pagkaalis ni Shizuru, nahuli naman si Kotaro ng isa pang miyembro ng newspaper club. Pinaghinalaan siya nitong nakapasok siya sa paaralan sa pamamagitan ng suhol. Ipinagtanggol niya ang sarili, sinabing palagi siyang naging tapat, ngunit ginamitan siya nito ng kung ano-anong salita para gipitin siya. Pagkatapos ay nagpaalam ito, at nangakong kakain silang magkasama balang araw. Pinulot ni Kotaro ang papel na nahulog nito, at inisip niyang isa itong napakapanganib na tao. Pagkatapos ng klase, pumunta si Katori sa kanyang club activities, kaya naiwan si Kotaro at si Otori. Sinubukan niyang makipag-usap dito, ngunit nagpupumiglas ang tsundere na babae at nagrereklamo pa na ang lakas daw ng loob nitong kausapin siya. Nagmungkahi si Kotaro na ipasyal siya sa lungsod bilang paghingi ng tawad sa mga padalos-dalos na alitan nila kamakailan. Namula ito at pumayag, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagiging tsundere, sinasabing sa kabila ng lahat, sobrang galit pa rin daw siya sa kanya. Nang mabanggit ni Kotaro ang cherry blossoms, bigla itong nairita at nagdahilan na may pupuntahan daw siyang kakilala upang tanggihan ang date, na halatang kasinungalingan dahil kakalipat pa lang niya rito at imposibleng may kakilala na siya. Umalis siya upang makipagkita sa kanyang ate, na nagpayo sa kanya na huwag gumawa ng kahit anong makakatawag ng labis na pansin. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ate tungkol sa paggawa ng mga kaibigan sa paaralan. Hindi niya alam kung kaya ba niyang magkaroon ng mga kaibigan. Kinagabihan, kinagat na naman si Kotaro. Nang makita ni Katori na ilang gabi na siyang binabangungot at kinagagat, iminungkahi nitong humanap siya ng makakatulong para basagin ang sumpa. Isang sikat na upperclassman sa ilalim ng mundo ng paaralan. Tinatawag siyang Academy Witch. Sinasabing kaya niyang gumamit ng sobrenatural na mahika, tumawag ng mga demonyo, at magpalayas ng masasamang espiritu. Bagaman madalas daw itong lumiban sa klase, hindi siya kailanman napapatalsik at normal pa rin siyang nakapapasa, parang karakter sa isang manga. Biglang naalala ni Kotaro ang papel na may impormasyon ng mga estudyante mula sa tsismosang babae ng newspaper club. Kinuha niya ito at sinuri, at totoo nga, nandoon ang impormasyon tungkol sa upperclassman na yon. Ikatlong taon na estudyante, si Senri Aiken, pangulo ng Mystery Club, at may kapangyarihang higit pa sa karaniwang mga estudyante. Dahil naging interesado, inimbitahan ni Kotaro si Katori na hanapin ang misteryosong bruha. Bihira si Kotaro na kusang maghanap ng tao, kaya inakala ni Katori na na-in-love ito sa unang tingin, ngunit sa totoo lang, desperado lang si Kotaro na matigil ang multong kumakagat sa kanya.
Pagkatapos ng klase, gusto sanang isama ni Kotaro si Yoshino, ngunit tinakot siya nito ng suntok kaya dalawa na lang silang nagtuloy sa paglalakbay. Plano niyang hanapin ang bruha sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Kahit marami na silang tinanungan, tila gumagamit ng teknik ng pagiging invisible ang upperclassman na yon. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, biglang lumitaw ang tsismoso mula sa kanilang klase, dala ang ulat ng Mystery Club. Sinasabing ito ay isang makasaysayang dokumentong lihim na inilimbag at ipinamamana sa bawat henerasyon. Sa sobrang pasasalamat, niyakap ni Kotaro ang lalaki, dahilan para magkamali ng akala si Kotori na magkasintahan silang dalawa. Batay sa ulat, natagpuan nila ang isang napakakakaibang lugar. Ang loob ay marangya, hindi man lang kahawig ng gamit sa paaralan. Ang lahat ng aklat sa mga estante ay may kaugnayan sa mga misteryosong bagay. Gabi na, kaya nag-iwan na lang ng mensahe ang dalawa at umalis. Kinagabihan, muling nagpakita ang multong kumakagat kay Kotaro. Sinubukan niyang buksan ang pinto upang makatakas sa silid, ngunit hindi niya mabuksan ang pangunahing pinto o kahit ang salaming pinto sa labas, at kahit gumamit siya ng baseball bat para basagin yon, hindi pa rin ito umubra. Mula sa ilalim ng kumot, gumapang palabas ang batang babae. Sa sobrang takot ni Kotaro, dali-dali niyang tinawag ang pangalan ni Kotori, umaasang darating ito para iligtas siya. Pagkarinig ng pangalan ni Kotori, biglang naglaho ang batang babae, at bumalik sa normal ang mga ilaw sa silid. Inisip ni Kotaro na masyado raw malakas ang kanyang ika-6 na pakiramdam, saka nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng Mystery Club, ngunit wala pa ring tao sa loob, tanging isang note lang ang naiwan, nagsasaad na mamamatay daw siya sa loob ng 2 araw. Sa mesa ay may isang questionnaire na tila para kay Kotaro, puno ng mga kakaibang tanong tulad ng kung gagamitin ba niya ang kapangyarihan upang baguhin ang mundo o baguhin ang sarili. Sinagutan ni Kotaro ang mga tanong at saka umalis. Tumakbo papalapit si Otori, namumula ang mukha, at naaalala ang pag-uusap nila noong nakaraan. Habang sinusubukan pa niyang unawain yon, dumating na si Kotori. Iminungkahi ni Kotori na ipasyal ni Kotaro si Otori sa lungsod, na siyang eksaktong gusto ni Otori. Kaya sumakay ang dalawa sa bisikleta at naglibot sa kalikasang tila tula sa ganda. Sinabi ni Otori na lumipat siya rito dahil ngayon ang pinakamagandang panahon. Kung maglilibot sa lungsod, hindi raw dapat palampasin ang palayan, na siya ring daang papunta sa punong tanggapan ng isang pandaigdigang kilalang korporasyong pangkalikasan. Nang makitang palubog na ang araw, nagpaalaman ang dalawa at nagbisikleta na pauwi si Otori. Nakatanggap si Kotaro ng imbitasyon sa isang pagpupulong mula sa akademi, kaya kinagabihan, inakyat niya ang gate upang makapasok sa lugar ng tagpuan, at matapos tumakbo ng ilang ulit, tumigil siya upang bumili ng tubig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang puting buhok na babae na nagpabalik sa alaala ni Kotaro ng nakakatakot na panaginip kung saan siya pinatay. Sa takot, tumakbo siyang palayo habang hinahabol siya ng babae na parang isang multo. Ang dating pamilyar na pasilyo ng paaralan ay tila naging walang hanggan. Wala siyang madaanang pinto na maaaring buksan. May narinig siyang tunog. Akala ni Kotaro ay may natagpuan siyang pag-asang makaligtas, ngunit sa kasamaang palad, isang pangkat ng mga sundalo pala ang paparating upang habulin siya. Patuloy siyang tumakbo sa takot. Sa hagdanan, tumingin siya pababa at nakita niyang tila walang katapusan ang mga baitang. Pinakalma niya ang sarili, iniisip na kung totoo nga ang mga superpower, hindi na nakapagtataka kung may mga multo o kakaibang kababalaghan. Sa anumang paraan, kailangan niyang makatakas dito kung gusto pa niyang makilala ang bruha. Biglang lumitaw sa likod niya ang puting buhok na babae, dahilan para tumakbo siyang taranta, nalimutan pa niyang dala niya ang kanyang bote ng tubig. Hindi alam ni Kotaro kung hanggang kailan siya hahabulin ng batang babae. Nakakita siya ng isang pinto. Sa loob nito ay isang walang hanggang espasyo. Naroon ang isang nilalang na kasing liit ng insekto na pilit gustong kunin ang kanyang dugo. At isa pang nilalang na kasing liit din ng insekto, ngunit mas kaakit-akit. Ang pink na buhok na diwata ay inutusan ang blue na buhok na diwata na huwag hayaang makita sila ng mga tao. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Pani, habang ang dugong hinihingi na blue fairy ay si Gil. Ang dalawang diwata na ito ay nabubuhay sa tubig at liwanag. Dinala ng dalawang diwata si Kotaro sa kanilang daan. Habang naglalakad, ipinakilala ni Pani na sila ay isinilang mula sa mga basurang bagay. Nang mapansin ni Kotaro na palala ng palala ang paligid, kinabahan siya na baka nagkamali sila ng direksyon. Tila napadpad sila sa lungga ng isang halimaw, ngunit sa kabutihang palad, natutulog pa ito kaya maaari pa silang tahimik na makalayo. Ngunit si Gil ay nagdulot ng gulo nang biglang bumahing at nagising ang halimaw. Bumangon ito at lumapit sa kanila. Muling lumitaw ang puting buhok na babae. Nang makita ni Kotaro na muntik ng tamaan ng halimaw ang babae, dali-dali niya itong binuhat at sinabihang tumakas na. Ngunit mabilis na nilipol ng babae ang halimaw.
Dahil sa ginawa ng babae, gumuho ang nakapaligid na espasyo at naihagis si Kotaro pabalik sa paaralan. Wala na si Nagil at Pani. Sa harap ni Kotaro ay isang manika na lamang ang natira. Kailangan niyang makarating agad sa bruha. Matapos sundin ang mga tagubilin sa manika, sa wakas ay nakilala niya ang bruha ng akademi na tinanggap siya sa kanyang lihim na silid. Sinabi ng upperclassman na siya ang taong hinahanap ni Kotaro. Tila tinatawag siya ng lahat na Maju. Ibinuka niya ang kurtina. Sa labas ay kumikislap ang maliwanag na pilak na liwanag ng buwan, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Senri Akane, estudyante ng 3 taon. Nang makita niyang hindi nagulat si Kotaro, labis siyang nadismaya dahil pinaghandaan pa naman niya ang buong pagtatanghal. Inalis niya ang kanyang sombrero at ipinakita ang kanyang mahabang buhok. Bago makarating dito, nasaksihan ni Kotaro ang mga kamanghamanghang bagay, mga nilalang na misteryosong nagsasalita, isang dambuhalang halimaw na puno at isang ribon yakai. Sanay na sanay si Akane sa paggamit ng computer, kaya't nagulat si Kotaro sa galing nito sa teknolohiya. Ngunit lumabas na hindi pala siya nagtatrabaho, naglalaro lang siya. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi maganda ang kalagayan ni Kotaro. At sa ganitong bilis ng mga pangyayari, baka nga raw may lumabas pang mga UFO bukas. Mariing sinabi ni Kotaro na seryoso siya at hiniling sa senior na huwag magbiro. Pagkatapos suriin ng senior ang form ng investigasyon ni Kotaro, kahit na labis siyang interesado sa kanya, naisip pa rin niyang hindi ito seryosong sumagot sa mga tanong. Gusto lang ni Kotaro na agad lutasin ng senior ang problema niya dahil muntik na siyang mamatay sa sumpa. Binigyan siya ng senior ng bituing agimat, may taglay na mahika ng universo, na isa palang paperclip. Nang makita niyang hindi nasiyahan si Kotaro, binigyan pa siya ng senior ng bungkos ng mga paper doll na para bang isa siyang mangkukulam. Para masubaybayan ang proseso, inimbitahan ni Akane si Kotaro na sumali sa Supernatural Research Club. Nagising si Kotaro sa isang kakaibang espasyo kung saan may Torigate at isang babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Tomoko, isang Shikigami. Para protektahan si Kotaro, nagpakita siya sa panaginip nito bilang isang multo. Binalaan niya si Kotaro na napakalakas ng paparating na kalaban. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang magagawa niya. Gayunman, pinakalma niya ito, sinabing huwag mag-alala dahil tiyak na poprotektahan niya siya. At kung maaayos ang lahat ng mapayapa, gusto raw ni Tomoko na makipag-date kay Kotaro. Sa labas, muling dumating ang puting buhok na babae. Madali niyang nalampasan ang mga paper doll na humaharang sa daan para makasampa sa kama ni Kotaro. Ngunit hindi niya malampasan ang proteksyon ni Tomoko, kaya umalis siya. Kinabukasan, nagising si Kotaro na hindi maintindihan ang lahat ng nangyari. Nasa klase na si Kotori. Pagkakita sa kanya, ikinuwento ni Kotaro kung paano siya napunta sa ibang mundo mula sa basement kahapon at sinabi ang lahat ng mga nangyari. Nang makita ni Kotori na nanginginig si Kotaro, pinayuhan niya ito na huwag magsalita tungkol dito sa harap ng lahat. Binalaan ni Kotaro ang lahat na napakapanganib ng paaralang ito, pero tila walang naniwala sa kanya. Para makatipid ng pera sa tanghalian at magamit ito sa pagsasagawa ng misyon, napilitan si Kotaro na uminom ng kakila-kilabot na libreng kape ng paaralan. Gayunman, mabait niyang inalok ang delinquent na si Yoshino ng masarap na dessert, syempre may halong kakaibang likido. Matalinong napansin ni Yoshino ito at itinulak ang dessert papunta sa katabing babae. Hinamon ni Yoshino si Kotaro na siya ang unang kumain nito para malaman kung may lason. Pinilit ni Kotaro kainin yon habang nakapikit at nakasara ang ilong, ngunit laking gulat niya nang malaman niyang masarap pala ang dessert. Natakot si Kotaro na baka kainin ng babae ang may lasong pagkain, kaya ginawa niya ang lahat para pigilan ito. Biglang nabulabog sa pagkain, nagalit ang babae. Sinermunan siya nito dahil sa kawalang galang. Pagkatapos ay kinain pa rin ng babae ang dessert ng may gana, na lalo lang nagpagulo sa isip ni Kotaro. Pero nang harapin siya ng babae, itinanggi niya ang lahat, sinabing wala namang kakaiba. Kinuha niya ang tasa ng babae para tikman, ngunit napakapangit ng lasa. Inakala ng babae na manyak siya dahil naglakas loob siyang kainin ang pagkain kalahati na niyang kinain. Tinawag siya nitong kasuklam-suklam, isinumpa bilang manyak at sinabihang mamatay na lang. Pagkatapos ay sinuntok siya nito hanggang tumilapon paakyat sa kisam. Tahimik na sinisi ni Kotaro ang babae sa hindi pagiging banayad sa kanya. Sa bakuran ng paaralan, nadatnan ni Kotaro si Shizu na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit para umupo sa tabi nito. Habang malapit ng magklase, nag-isip si Kotaro kung gigisingin ba niya ito. Ngunit nauna nang tumunog ang alarm clock ni Shizu. Kapag maganda ang panahon at magaan ang pakiramdam niya, pumupunta si Shizu sa lugar na ito para mananghalian. Gustong-gusto niya rito dahil tahimik at naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang mga usapan ng mga tao. Pagbalik nilang dalawa sa paaralan, agad ding pinuntahan ni Kotaro si Senior Maju.
Nang makita nitong matagumpay na nagawa ng mga Piper Doll ang tungkulin nilang protektahan ang kanilang amo, walang pag-aalinlangang itinapon ng senior ang mga ito diretsyo sa basurahan. Hindi pinansin ni Kataru ang lungkot niya para sa mahal niyang tumako na kakakilala lang niya sa panaginip. Dahil may 2 pang paper people na natira, panatag si Kataru na ligtas siya ng mga 2 pang araw. Kahit nagtatrabaho sa Supernatural Research Club, ayaw pa rin ng senior sa mga bagay na may kinalaman sa mga espiritu. Kinamumuhian niya ang mga taong tumataka sa realidad. Tinutulungan lang niya ang Supernatural Research Club na muntik ng madisband dahil gusto lang niya ng sarili niyang silid. Ibig sabihin, hindi niya pinaniniwalaan ang mga sinasabi ni Kataru tungkol sa mga halimaw na ikinuwento niya kahapon. Dahil dito, napagpasyahan ni Kataru na siya na mismo ang magsiyasat tungkol sa mga gawaing sobrenatural. Magiging direktang mananaliksik siya sa ilalim ng presidente, at ayon sa kanya ay ayos lang kung magulo siya ng kaunti dahil halata sa mukha nitong tiwala itong siya ang mananalo. Inamin ng senior na may mga kaganapang sobrenatural na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao. Pero pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa mga Diyos o kapangyarihan, inisip niyang mas malapit iyon sa pagsamba. Sumagot si Kotaro. Naniniwala siyang totoo ang mga kapangyarihang sobrenatural. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para patunayan ito. Hiningi lang niyang ipagpatuloy ni Akane ang pagsisiyasat tungkol sa mga paraan laban sa mga espiritu. Ipinangako ni Akane na tutuparin niya ang isang hiling ni Kotaro kung mapapatunayan nitong totoo ang mga kapangyarihan. Ipinakita ni Kotaro ang kalaswaan ng isip niya nang hilingin niyang mahawakan ang dibdib ni Akane. Agad niyang pinindot ang alarm dahil nakagawa siya ng manyak. Napilitan si Kotaro na madali ang durugin ang kampana. Sa huli, pumayag si Akane na gumawa si Kotaro ng kalaswaan sa kanya. Basta mapatunayan lang nitong totoo ang mga kapangyarihan. Kinagabihan, dahil sa proteksyon ni Tomoko, muling nabigo ang puting buhok na babae na makapunta sa kama para kagatin si Katoru. Kinabukasan, dinala ni Katoru si Katori upang humingi ng tulong sa presidente. Ipinakilala niya ito bilang kaibigan niya mula pagkabata, na gustong tumulong sa pagsugpo sa istorbo ng multo, at sasali rin sa Supernatural Research Club. Nang marinig ni Katori ang tungkol sa paghawak ni Katoru sa dibdib ng senior, napakunot siya. Tinitigan niya ito ng may mapanuring mga mata. Sinubukan ni Kotaro na ipagtanggol ang sarili, pero para kay Kotori, isa na siyang manyak, malaswa, at kasuklam-suklam na lalaki. Bumulong si Kotaro sa tainga ni Kotori, na si Senior Akane ay isang taong mukhang makapangyarihan, kaya inisip niyang hindi magiging problema ang makipag-ugnayan dito. Sa ganitong paraan niya naloko si Kotori na sumali sa club. Inilunsad ang homepage ng Supernatural Research Club. Ang pagbati at pangangalap ng ebidensya ay makakatulong para mas maging madali ang lahat ng aktibidad. Biglang pumasok si Otori sa silid. Lumabas na miyembro rin pala siya ng club at kakilala ni Akane. Kinagabihan, paulit-ulit na nanaginip si Kotaro tungkol sa dibdib ng presidente. At hindi sinasadyang nahawakan ng kamay niya ang puting buhok na babaeng nakahiga sa tabi niya. Marahil ay naubos na ang bisa ng mga gayuma ni Akane. Mula sa likod, lumitaw si Inu mula sa pahayagan. Nabisto niyang nagsasagawa si Kotaro ng pananaliksik tungkol sa mga kababalaghan. Hinamon niya si Kotaro sa isang paligsahan kung sino ang mananalo. Sumali rin si Shizu sa Supernatural Research Club. Nakakuha ng tawag ang batang babae. Nagbitiw si Kotaro ng mga cheesy na linya, hindi niya alam na ang tinatawagan pala ay ang demonyong si Lucia. Agad na dumating si Lucia, at sinuntok si Kotaro ng isang beses, tapos isa pa nang malaman niyang sumali ito sa club dahil sa dibdib ni Akane. Pagkatapos ay gusto niyang ilayo si Shizu sa club na may ganitong manyakis. Nang makita niyang ayaw ni Shizu at ipinagtanggol pa si Kotaro, nagpasya si Lucia na sumali na rin sa club para mabantayan siya. At sa wakas, matapos ang matagal na panahong walang kaibigan, nagkaroon din si Kotaro ng grupo ng mga kaibigan sa club. Dahil sa hukbo ng mga paper doll na inihanda ni Akane, nagkaroon ng magandang umaga si Kotaro. Hindi magtatagal, darating na ang pinakamalaking pista ng anihan sa lungsod, kung saan lahat ay magtatanim ng mga puno sa loob ng isang linggo, kaya nagbigay ng bakasyon ang paaralan sa mga estudyante. Inakbayan ni Kotaro si Yoshino, inimbitahan itong sumama, at syempre ay tumanggi ito. Ngayon sa silid ng club, isang napaka-eleganteng binata ang dumating upang magdala ng bento para kay Akane. Lumabas na kapatid pala niya ito, si Sakuya. Sa katunayan, dahil sa iba't ibang dahilan, siya na raw ang hahawak sa ilan sa mga tungkulin ni Akane, parang isang butler, o gaya ng sabi niya, isang gwapong kabalyero. Nang makita ni Kotaro na masyadong komplikado ang kwento ng pamilyang ito, ibinuka niya ang bibig upang magtanong. At sumigaw si Sakuya sa mukha niya, sinermunan siya dahil sa kawalang galang. Nagsimula na ang klase, kaya bumalik sina Otori at Kotaro sa silid-aralan, habang si Akane naman ay tamad na gustong magkulong sa kumot at matulog pa ng kaunti.
Hindi siya kumilos na parang huwarang senior sa mga junior, bagkus ay kalmadong sinabing kaya ng madilim niyang mahika na gawing presensya ang kawalan, at ang mahika ay walang iba kundi kapangyarihan. Bago umalis, ipinakilala ni Kotaro ang sarili niya sa kabalyerong senior na si Sayaka, ngunit sinalubong siya ng isang ngiting pabrika, at ang tahasang pahayag na ayaw niya sa kanya. Sa klase, naaalala ni Kotaro ang tungkol sa kwento ng butler, kaya naisip niyang baka si Otori ay isang dalagang galing sa mayamang pamilya, ngunit hindi naman talaga siya mukhang dalagang mayaman. Nang makita niya ang class president na nakasuot ng guwantes habang nagsusulat sa pisara, labis siyang na-curious. Baka raw isinusuot iyon upang ikulong ang isang sumpang kapangyarihan. Ang mga pantasya ng kapangyarihan ng dalawang lalaki sa likod ng klase ay nag-iwan sa guro at sa class president sa harap ng pisara na walang masabi. Ngayon ang unang araw ng aktibidad ng Supernatural Club, ngunit si Kotaro lamang ang sabik, habang ang iba ay nakatuon lang sa masasarap na cake, at ang presidente ay nag-enjoy lang sa tsaa. Hindi natuwa ang class president na kahit hindi taga-eskwelahan ang butler, malayang nakapasok ito sa akademya. Sa ilalim ng mahika, na sa katunayan ay kapangyarihan ng presidente, hindi na kayang kontrolin ng paaralan ang mga kilos niya. Naglabas si Sayaka ng ice cream na naihanda na niya kanina pa, at matagumpay niyang nabribe ang istriktong class president. Lahat ay kalmadong umupo habang nagsatsaa at kumakain ng cake, samantalang si Kotaro lang ang naiwan sa isang tabi, kaya labis siyang nabahala. Ang unang misyon ng grupo para sa pananaliksik ay tungkol sa Tsuchinoko. Ayon sa impormasyon sa homepage, maraming tao ang nakakita rito na paulit-ulit na lumilitaw sa paaralan. Isa itong ahas. At kahit hindi talaga naniniwala ang presidente na may ganoong nilalang, kung totoo man yon, hindi siya magugulat. Nanaginip si Kotaro tungkol sa paghawak sa dibdib ng presidente. Kaagad na nahalata ni Otori ang masasamang tingin niya. Sa kabuuan, kukunin ng Supernatural Research Club ang misyon tungkol sa Tsuchinoko. Naghiwa-hiwalay ang lahat para maghanap sa hardin ng paaralan. Humukay si Kotaro sa isang palumpong at nakaramdam ng malambot at nababanat na bagay. Akala niya ay nahuli na niya ang target, ngunit iyon pala ay ang class president na si Lucia. Agad niyang idineklara na siya ay mabuting tao at kayang ipaliwanag ang lahat. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan, kaya lumipad si Kotaro matapos siyang suntukin pataas sa langit, bago bumulusok ang mukha niya sa lupa. Habang nagbabatuhan pa ng mura ang dalawa, natagpuan naman ni Katori ang Tsuchinoko. Agad na tumakbo si Kotaro upang habulin at hulihin ito, ngunit madali lang itong nakuha ni Otori. Bagaman medyo uto-uto siya, napakahusay ng pisikal na kakayahan ni Otori, kaya't humanga ang lahat sa kanya. Nagpumiglas ang ahas upang makawala, kaya't napilitan si Kotaro na higpitan ang pagkakahawak sa katawan nito, at biglang may lumabas na kakaibang babae mula sa mga damuhan. Nang makita ito, tiningnan sila ng presidente nang may mapanuyang tingin. Hindi taga-paaralan ang babaeng ito, kundi isang hunter na nagngangalang Tsukuno. Ginagawa niya ito kapalit ng pera, upang makabili ng mga mamahaling bagay para mapunan ang kanyang luho. Bilang isang office worker, pagkatapos ng kanyang lunch break ay kailangan na niyang bumalik sa trabaho. At sa ganoon, natapos ang unang aktibidad ng club. Tulad ng kanilang pinky promise ilang araw na ang nakalipas, inimbitahan ni Kotaro si Shizu na mananghalian kasama niya. Magkasama silang naupo at kumain. Ang tanghalian ni Shizu ngayon ay may inihaw na cutlass fish. Akala ni Shizu ay gustong makihingi ni Kotaro ng pagkain sa kanya. Nanginginig siyang nakiusap na hindi niya ito maibibigay. Nang makita niyang wala naman talagang ganong balak si Kotaro, masaya siyang kumain, sa sobrang saya ay halos mainggit na si Kotaro sa pagkain niya. Nangati ang takip na bahagi ng mata ni Shizu. Pinayuhan siya ni Kotaro na huwag kamutin ang mata niya ng ganoon. Gusto niyang malaman ang lihim sa likod ng eye patch nito, at pinakalma siya na hindi niya kailangang mahiya sa kondisyon niya. Sa totoo lang, hindi naman may sakit si Shizu. Tinatakpan niya ang mata dahil iba ang kulay nito. Para kay Kotaro, maganda ang matang iyon, dahilan para mamula ang dalaga at agad natakpan muli ang kanyang mata. Pagkatapos ng tanghalian, kumuha si Kotaro ng walang lamang bote at itinapon ito sa basurahan. Dahil lang doon, mabilis siyang sinita ng class president dahil mali ang paraan ng paghihiwalay niya ng basura. Hindi lang iyon, pinilit din siyang linisin ng mabuti ang loob bago itapon sa basurahan. Pagkatapos linisin, kailangan pa raw itong durugin para makatipid ng espasyo. Ayon sa class president, limitado ang mga yaman ng mundo. Mula sa pananaw ng tao, maaaring isipin nilang walang hanggan ang mga yaman, pero balang araw mauubos din ang mga ito. Ang malaking naipong kawalang pakialam ng bawat isa ay hahantong sa pagkasira ng kapaligiran. Nabanggit ni Kotaro na mukhang malinis masyado at sobrang seryoso ang babaeng ito. Nang mapansin ng class president na masyado na siyang madaldal, bigla siyang tumigil. Sa anumang kaso, mahalagang alalahanin ang mga isyong pangkapaligiran.
Dahil masyadong sumang-ayon si Kotaro, nagalit ang tsonder na class president at binigyan siya ng sunod-sunod na suntok, dahilan para makatulog siya sa klinik hanggang gabi. Paglabas niya, nakita niya ang puting buhok na babae na nakatayo sa isang gusali. Nang tumakbo ang babae, hinabol siya ng isang aso. Bagaman natakot siya, alam niyang mai-stress siya kapag muling nagpakita ang babae, kaya kailangan niyang kumpirmahin ito. May sistemang gumana sa loob ni Kotaro na nagbigay sa kanya ng kakayahang tumalon sa pagitan ng mga gusali. Totoo nga, may kapangyarihan siya. Kung pag-uusapan niya ngayon ang tungkol sa superpower kay Senior Akane, sigurado siyang makakatsansing siya agad sa dibdib nito. Ang sarili niyang kapangyarihan ay hindi na muling makabawi matapos itong mapalitan. Para makalimutan iyon, kailangan niyang maglaan ng malaking pagsisikap. Ang paligid ay kakaibang tahimik pero pamilyar ito kay Kotaro. Isang lalaking may blonding buhok ang nag-aabang sa kanya mula sa likuran. Kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari, alam ni Kotaro na delikado ang taong ito. Tinawag ng lalaki ang isang aso para habulin si Kotaro. Agad siyang tumakbo palayo pero nasusundan pa rin siya ng aso kahit saan siya pumunta. Gusto na niyang tumawag ng tulong. Hindi iyon karaniwang aso kundi isang halimaw na demonyo. May dumating para iligtas siya. Pagmulat niya, nakita ni Kotaro ang sarili niya sa isang kainan. Natagpuan daw siya ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nawalan ng malay sa parke. Ikinuwento ni Kotaro na hinabol siya ng halimaw na demonyo at agad na tinanong ng dalawa ang lokasyon. Ipinagmamalaki na eksperto sila sa paghuli ng mga halimaw bago tanungin kung saang organisasyon siya kabilang. Tapat na sinabi ni Kotaro na kabilang siya sa Supernatural Phenomena Research Club ng high school, iniisip na tungkol din sa paghuli ng mga halimaw ang usapan. Yun pala, nagfa-fantasy lang pala ang dalawa tungkol sa isang online na laro. Gayunman, marami pa ring mahiwagang nilalang sa lungsod na ito. Para sa karagdagang impormasyon, inimbitahan ng dalawa si Kotaro na bumisita sa kanilang lugar sa susunod. Ang marangal na matandang lalaki na si Isaka ay may-ari ng isang tindahan ng antigong gamit sa lungsod. Mas mapagkakatiwalaan ang kanyang impormasyon kaysa sa anumang pinagmulan. Mula kung saan, biglang lumitaw si Shizu, regular na parokyano pala siya rito. Ipinakita ni Kotaro sa kanya ang sugat niya, ngunit sinabi nitong wala naman siyang sugat. Pinaghinalaan ni Kotaro na nananaginip siya, pero sigurado siyang nabago na ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal, dumami agad ang mga customer ng tindahan. Inihatid ni Kotaro si Shizu pauwi. Nakatira ang batang babae sa isang marupok na apartment. Pagkatapos, nakasalubong niya si Butler Sayaka na bumibili ng pagkain para kay Chihaya. Sa tuwing magkasama ang dalawa, may pakiramdam na magiging magkaaway sila sa hinaharap. Gaya ng nakagawian, naupo si Shizu sa ilalim ng puno para magtanghalian, nananaginip tungkol sa masayang pamilya niya noon. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Dumating si Kotaro, tinawag siyang magising, at inanyayahan siyang magtanghalian kasama niya. Sa opisina, masiglang ikinuwento ni Kotaro sa presidente na may nakilala siyang isang tiyo na maraming alam tungkol sa mga mahiwagang nilalang, sa katiniyak dito na sa pagkakataong ito, totoo talaga. Mabilis na nabatid ng presidente ang tunay na layunin sa likod ng kasiglahan ni Kotaro. Tiniyak ni Kotaro na ginagawa niya ito para sa pananaliksik ng club, hindi para sa dibdib ng presidente, dahilan para tingnan siya ng mga babae nang may pang-uuyam. Dinala ni Kotaro ang lahat sa parke na pinuntahan nila kahapon. Ngunit wala namang tindahan ng ramen dito. Pinagpalagay nila na ang tindahan ng ramen ay nagbubukas lamang sa gabi. Kung nandito sana si Shizu, na regular na customer ng tindahan, ay napakaganda sana. Kahit ilang beses niyang tawagan, hindi pa rin sinagot ni Shizu ang tawag. Si Shizu ay isang abalang tao. Paminsan-minsan ay nababanggit nitong kailangan niyang lumahok sa iba pang mga aktibidad. Dahil wala si Shizu, nauna nang umalis ang class president. Nang makita kung gaano kabagot ang sitwasyon, pati ang presidente ay umalis din, iniwan si Kotaro na mag-isa para hanapin ang tindero ng mga antigong gamit. Sa daan, nabunggo niya ang isang lalaking may pulang buhok na mukhang siga. Sinermunan siya ng lalaki dahil daw parang bulag ang kanyang mga mata, saka tinanong ang kanyang pangalan, edad at tirahan. Nang makita nitong mukhang seryosong estudyante si Kotaro, pansamantala niya itong pinalampas. Kamakailan lang, maraming kabataang siga na nagkukunwaring astig ang lumitaw sa lugar na ito, kaya pinayuhan niya si Kotaro na mag-ingat. Umalis si Kotaro, nakalimutang tanungin ang lalaking pulang buhok tungkol sa tirahan ng nagtitinda ng mga antigong gamit. Pagpasok niya sa isang eskinita, nakasalubong niya ang mga kabataang siga na binanggit lang kanina ng lalaki. Matapos siyang tanungin tungkol sa kanyang paaralan, klase, at pangalan, napagtanto ng mga siga na kaklase pala siya ni Yoshino. Lumabas na mga tauhan pala ito ni Yoshino. Ikinuwento nila na pinag-isa ni Yoshino ang buong kalsada, at naging hari ng buong grupo. Sinabi ni Kotaro na kaibigan siya ni Yoshino, kaya biglang nagbago ang kanilang pakikitungo. Isa sa mga siga ang tumulong sa kanyang maghanap ng tindero ng mga antigong gamit.
Ipinakilala ng siga ang sarili bilang first year, mas bata pa kaysa kay Kotaro. Nang makita ni Kotaro na ang mukhang matigas na batang ito ay bata pa pala, tinaasan niya ito ng baba at inutusan na bilisan ang paghahanap. Hindi nagtagal, dinala siya ng mga ito sa lugar. Lubos na nagulat ang nagtitinda ng mga antigong gamit na natagpuan pa siya ni Kotaro. Nakalimutan daw niyang ibigay ang kanyang business card noong nakaraang araw. Sa isang sulok ng tindahan, nakaupo si Shizu, masarap na kumakain. Dahil naka-power saving mode ang kanyang telepono, hindi niya alam na ilang beses na siyang tinatawagan ni Kotaro. Kaya hindi maintindihan ni Kotaro kung para saan ginagamit ng dalagang ito ang kanyang telepono. Binigyan siya ng matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa, sabay sabing magkasintahang malapit daw silang dalawa ni Shizu at tinanong kung kailan pa sila nagkakilala. Isang pagkakataon lang daw iyon, ngunit sapat na para mamula si Shizu sa pag-alala. Ngayong araw, pumunta si Kotaro dito upang marinig pa ang kwento ng kaibigan ng matanda na nakakita ng misteryosong nilalang. Ipinakita ng matanda ang isang tumpok ng mga litrato na may Free Fire resolution at sinabi niyang mga litrato daw iyon ng isang pambihirang nilalang. Gayunman, malayo pa rin ito sa napakalaking higanteng umatake kay Kotaro noong nakaraang araw. Lubos na nasiyahan si Kotaro sa mga larawan na ibinigay ng matanda. Pagkatapos, inilabas ng matanda ang isang business card na mukhang pambata, sabay sigaw ng presyong 500 yen para sa card na yon. Sinabi niyang palagi siyang welcome bumalik, at inamin din ni Kotaro na napakasarap ng kape ng matanda. Umuwi siya kasama si Shizu. Sa paningin ni Shizu, lahat ng ginagawa ni Kotaro ay para lang sa layuning mahawakan ang dibdib ng presidente. Habang naglalakad, napapadaan si Shizu sa mga tindahang kinawiwilihan ng dalagita. Pagbalik sa opisina, ipinakita ni Kotaro ang mga litrato na naglalaman ng lahat ng kababalaghan sa Kazamatsuri. Napansin ng presidente na matagal nang sikat ang mga larawang ito noon. Gustong mag-imbestiga ni Kotaro, ngunit abala ang presidente sa pagpa-farm sa isang laro. Nagdala si Shizu ng CD tungkol sa idolong homeroom teacher, ngunit wala siyang CD player. Nang makita ito, siniko ni Kotaro si Otori na mag-donate dahil mayaman siya. Agad namang sumingit ang tagapangalagang si Sayaka. Bagaman mayaman niya si Otori, limitado lang ang kanyang buwanang allowance. Naalala ni Kotaro na mayroon pa siyang CD player sa bahay. Madalas niya itong gamitin noon. Ngunit dahil mayroon na siyang laptop, hindi na niya ito kailangan. Kaya ibinigay niya ang gamit kay Shizu. Salamat sa mga paper people ng presidente. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang ribbon yakay sa silid ni Kotaro. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng babaeng may puting buhok doon. At sigurado siyang may problema ang lalaking blonde. Kamakailan lang, matapos ang matinding pagsubok, sa wakas ay nagkaroon na si Kotaro ng payapang buhay. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang babaeng may pulang laso, lumapit sa harap ni Kotaro, saka kinagat ang bahagi ng kanyang kamay. Pagkatapos mangagat, umalis lang siya sa silid na parabang walang nangyari. Dahil nagpakita na ang multo kahit sa araw, inisip ni Kotaro na tanging sa presidente na lang siya maaaring umasa upang magkalat ng mga paper people sa buong paaralan. Lumapit si Shizu mula sa likuran habang nakikinig ng musika gamit ang aparatong ibinigay niya, tinanong kung bakit siya pinagpapawisan ng husto. Gustong imbitahan siya ng dalagita na sumama, nais niyang sabihin dito ang kanyang lihim. Pagkatapos ay sumakay silang dalawa sa kotse ng homeroom teacher. Lihim din ang ugnayan ni Shizu at ng guro at magkasama silang bumiyahe papunta sa bayan ni Shizu. Inamin ng homeroom teacher na isa siyang sinungaling at tanging si Shizu lamang ang laging nagsasabi ng totoo, kaya umaasa siyang paniniwalaan ni Kotaro ang mga sinasabi ni Shizu. Pagkatapos magpaalam sa homeroom teacher, naiwan ang espasyo na para lang sa kanilang dalawa. Dinala siya ni Shizu sa isang bahay at matapos maghintay ng kaunti, dumating ang may-ari ng bahay. Mukhang malungkot si Shizu. Hindi na maalala ng babae ang dalagita, pati na rin kung kailan itinanim ang mga palumpong ng rosas sa harap ng bahay. Bumalik na rin ang asawa ng babae. Mayroon silang munting anak na babae na ang pangalan ay Shizuka. Hinila ni Shizu ang kamay ni Kotaro upang umalis, pabulong na sinabi na si Shizuka ay ang kanyang kapatid. Nakalimutan na siya ng kanyang mga magulang. At sa sandaling iyon, hindi rin maalala ni Kotaro kung ano ang pangalan ni Shizu. May kakayahan ang dalagita na magpawala ng alaala ng ibang tao. Ngunit matapos mag-isip ng kaunti, naalala muli ni Kotaro ang pangalan niya. Nang makita ito ng dalagita, labis siyang natuwa. Ginamit ng dalagita ang kanyang kapangyarihan upang ipalimot sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanya. Kapag nabara ang mga alaala, napuputol ang mga ugat ng isip kapag may kontak. Maya-maya, may nagsabi sa dalagita na iyon ang dahilan ng ganitong epekto. Dati, namumuhay ng masaya ang dalagita kasama ang kanyang pamilya. Madalas siyang ihainan ng kanyang ama ng inihaw na cutlass fish, at tinutulungan pa siya nitong kainin ang mapait na bahagi ng tiyan ng isda.
Sinabi ng kanyang mga magulang na kapag siya ay lumaki, makakaya na rin niyang kainin ang bahaging iyon ng isda na sumasagisag sa kakayahang tiisin ang pait. Ang rosa sa harap ng bahay ay itinanim nila ng kanyang ina bilang pag-alala sa araw na pumasok siya sa paaralan. Noong araw na yon, dinala siya ng kanyang mga magulang sa pista, pagkatapos ay isinama siya sa bagong bahay ng pamilya. Kahit mahirap, palaging sinisikap ng kanyang ama na ibigay sa kanya ang pinakamaganda. Isang aksidente sa apoy ang nangyari sa kanilang pamilya, ngunit sa kabutihang palad ay nasagip sila sa oras. Pagkagising niya sa tabi ng kanyang mga magulang, naging dilaw na ang mga mata ni Shizu. Dahil sa kakaibang kulay ng kanyang mga mata, madalas siyang asarin ng kanyang mga kaklase. Dahil naman sa trauma ng kanyang ina sa apoy, hindi na muling nakapagluto ng inihaw na cutlass fish ang buong pamilya. Dumating ang isang kakaibang lalaki sa kanilang bahay, at sinabi na kung ipapadala nila si Shizu sa kanila, makakatanggap ng malaking halaga ang kanyang mga magulang. Kaya nagpa siya si Shizu na sumama sa kanila. Nang makauwi siya pagdating ng weekend, nakita niyang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Mula nang bigla silang yumaman, nagbago na ang dati nilang mabait na ugali. Nagmadali si Shizu na makialam, ngunit hindi niya napigilan ang away. Inakala niyang kasalanan niya ang lahat, kaya binura niya ang mga alaala ng ilang taon dahil gusto lang niyang magkasundo muli ang kanyang mga magulang. Ang naging kapalit ay nakalimutan na rin nila siya. Hindi na nakontrol ng dalagita ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Kotaro na may paraan pa para magamot iyon dahil kanina ay nagawa pa niyang maalala ang pangalan niya. Nagpasalamat si Shizu sa kanya sa pagsama ngayong araw. Masayang-masaya ang dalagita. Sabay silang sumakay pabalik sa kotse ng homeroom teacher. Isa pala siya sa mga kasapi ng organisasyong kumuha kay Shizu noon. Sa katunayan, napakayaman ni Shizu. Ngunit namumuhay siya ng matipid dahil nag-ipon siya para makabili ng bahay. Kaninang umaga, nakipagtalo at nakipag-away ang class president sa lahat dahil ayaw niyang hawakan ang mga bulaklak. Sa Yakai mailbox na itinayo ni Shizu, may isang artikulo tungkol sa isang sinumpang dalagitang nagdangalang Haruka. Sinumang magtangkang imbestigahan siya o gambalain ang kanyang pagtulog ay tiyak na susumpain. Sa isang kagubatan, mayroong isang ampunan. Mula nang dumating doon ang isang dalagitang nagngangalang Asahi Haruka, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari, mga bintana at salamin na biglang nababasag, maliliit na hayop na misteryosong namamatay, at kalaunan pati mga guro at bata ay pumanaw din. Sa huli, napilitan silang isara ang ampunan. Naalala ng president na narinig na niya ang kwentong iyon noon. Nagpatuloy sa pagbabasa si Kotaro. Ang ikapitong paaralan ng elementarya sa Kazamatsuri na pinasukan ng nagsulat ng liham ay may isang batang lalaki na lumipat mula sa ampunang iyon. Ilang araw matapos nilang pag-usapan si Haruka, namatay ito sa hindi malamang dahilan. Marahil dahil ginambala niya ang pagtulog nito, kaya siya isinumpa hanggang mamatay. Ang pangalan niya ay Ryugo mula sa ika-4 na klase. Kung nasa ika-4 na baitang siya 7 taon na ang nakalipas, ibig sabihin ay kasing edad na rin siya nila ngayon. Ang ika-7 elementarya rin ang paaralan ni Yoshino, kaya inisip ni Kotaro na mas madali niyang mapapatunayan ang katotohanan. Ngayon, hindi dumating ang class president at si Shizu. Marahil ay galit pa rin siya tungkol sa nangyari noong nakaraan. Bago imbestigahan ang kaso ni Haruka, naisip ni Kotaro na ayusin muna niya ang alitan nila ng class president. Nakita niyang kumakain si Shizu sa ilalim ng puno, kaya nilapitan niya ito at tinanong tungkol sa mga guwantes ng class president na palagi niyang suot. Maaaring sabihin ni Shizu kay Kotaro ang lihim ni Lucia, basta't magiging magkaibigan sila habang buhay. Mag-isa lang na nakaupo si Kotaro, tulala. Tumawag siya kay Yoshino. Abala si Yoshino sa pagbubuhat ng isang matandang tao sa kanyang likod. Tinanong ni Kotaro si Yoshino tungkol sa klase niya noong elementarya. Iyon ay isang alaala na ayaw ng balikan ni Yoshino dahil minsan ay naging magkaibigan sila ng yumaong si Ryugo. Tumanggi si Yoshino na magbigay ng impormasyon at tanging pinaalalahanan lang si Kotaro na huminto kapag nakaramdam ng panganib at mag-ingat kapag may nakita siyang basag na salamin. Pagkatapos ay iniabot ni Yoshino kay Kotaro ang isang pirasong papel, iniutos na ibalik agad iyon matapos niyang mabasa. Nang makita ni Kotaro ang class president na nagpi-photocopy ng mga dokumento, mabilis niyang dinala ang papel sa makinang pangkopya para gumawa ng kopya. Pagkatapos ay umalis siya, hindi niya alam na naglabas pa pala ng isa pang kopya ang makina. Hinabol siya ni Lucia para ibalik ang papel. Hindi matandaan ni Kotaro na nagpa-photocopy pa siya nito. Nakasulat sa papel ang babala na huwag itong gisingin. Pagkatapos ay biglang nabasag ang mga salamin sa paligid niya. Nang makita ang sitwasyon, inakala ni Lucia na may ginagawa si Kotaro. Ipinaliwanag ni Kotaro ang lahat kay Lucia, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na may mga sumpa sa mundong ito. Gusto ni Kotaro na tulungan ang babaeng nagngangalang Haruka na mapawalang sala ang pangalan. Iniunat ni Kotaro ang kanyang kamay, nais niyang harapin ang bagay na ito kasama si Lucia.
Nag-alinlangan sandali si Lucia, sa kanya hinawakan ang kamay nito. Habang naglalakad, patuloy siyang nag-isip. Umuulan na at ang mga ilaw sa kalsada ay nagkapira-piraso ng mabasag. Isang batang babae ang lumitaw, sinisisi si Lucia sa paggising sa kanya. Kahit pareho silang nakaranas ng sakit, natakot si Lucia at napaupo sa lupa, muling bumalik ang mga dating trauma. Tinawagan ni Kotaro ang mga kontak na ibinigay ni Yoshino. Ngunit sa kakaibang dahilan, ayaw ng lahat na pag-usapan ang nakaraan. At matapos ang tawag na iyon, sabay-sabay na nabasag ang lahat ng salamin. Bumalik na si Lucia sa kanyang silid. Ngunit patuloy pa ring nakakapit sa kanya ang batang si Haruka, mahinang binubulong na tanggapin na pareho silang isinumpa. Ngayon, hindi pumasok si Lucia sa paaralan, ibang-iba sa dati niyang pagiging seryosong class president. Tinawagan siya ni Kotaro ngunit walang sagot. Lumitaw ang babaeng tagabenta ng dyaryo, dala ang isang set ng mga dokumento. Matagal na niyang iniimbestigahan ang mga misteryosong bagay, ngunit sa kasamaang palad, ipinagbawal kalaunan ng club ang paksang iyon. Batay sa mga dokumento ng mamamahayag, pumunta si Kotaro upang makipagkita sa isang tao. Ibinigay ng taong iyon ang isang recording ng pagpupulong ng klase 4 sa ikapitong elementarya. Noong panahong iyon, sabay-sabay na nabasag ang mga salamin, at habang papunta ang mga estudyante upang hanapin ang mga dokumento, isang napakalaking billboard ang bumagsak mismo sa harapan nila. Kung may tinamaan noon, tiyak na mamamatay agad. Matagal nang nakatayo si Lucia sa harapan ni Kotaro, binabalaan siya na huwag itong gisingin, saka nawalan ng malay sa ulan. Nanaginip si Lucia ng bangungot at nang magising siya, nasa tabi na niya si Kotaro, natatakot na baka sipunin siya. Pinalitan ni Kotaro ang kanyang damit at tiniyak niyang siya ay matuwid at walang ginawang masama. Lumapit si Lucia sa isang paso, pumitas ng dahon, at agad itong naging abo. Iyon ang sumpa ni Haruka. Tuwing hinahawakan ni Lucia ang mga halaman, agad itong nalalanta. Inisip ni Kotaro na kasalanan niya ito dahil hindi siya tumigil sa investigasyon na muling nagbalik kay Haruka. Kumilos si Lucia na para bang walang nangyari dahil sanay na siyang ganito. Minsan nang sinabi ni Shizu na noong bata pa si Lucia, kapag hinawakan niya ang mga halaman o hayop, agad itong namamatay. Palagi niyang iniisip na kasalanan niya ang lahat. Dahil doon, hanggang ngayon, hindi pa rin siya naglalakas loob na humawak ng anumang may buhay. Mula noon, palagi na siyang nagsusuot ng guwantes. Itinuturing niya ang sarili bilang isang maruming nilalang. Pinakalma siya ni Kotaro, sinasabing puro pag-aalala lang niya ang nagpapahirap sa kanya. Gusto sana niyang hawakan si Lucia, ngunit agad siyang itinulak palayo. Naniniwala si Lucia na walang sinumang makakaunawa sa paghihirap na pinagdaanan nila ni Haruka. Habang buhay silang magiging mag-isa, nabubuhay sa kalungkutan. Ngunit hindi niya inasahang mauwi sa ganito ang lahat. Ang bahaging ng kamay ni Kotaro na nakahawak kay Lucia ay naging kulay itim. Pagkatapos noon, nagtungo si Kotaro sa ampunan. Totoong may mga bakas pa ng mga batang minsang nanirahan doon. Habang nakatayo sa harap ng litrato ng mga bata sa ampunan, nakita niya si Naruyugo at Haruka. Si Haruka ay walang iba kundi si Lucia ngayon. Lumabas si Lucia, tinatanong kung paano niya ito nalaman. Sa listahan na ibinigay ni Yoshino, nakasulat ang tirahan ni Watakenji. Ngunit hindi na siya nakatira roon. Lumipat na siya, ngunit ang mga salamin ng bahay ay sira pa rin. Ang mga sumpa ay hindi kailanman nagkakamali. At ang tanging mga taong may hawak ng listahang iyon bukod kina Kotaro at Yoshino ay ang class president na si Lucia. Nang ilabas ni Kotaro ang kopya, siguradong nakita ni Lucia ang datos na naiwan pa sa makinang pang-photocopy. Iyon ang hinuha ni Kotaro. Bagaman hindi pa niya naiintindihan kung paano nababasag ang mga salamin, inamin ni Lucia na peke ang babalang sulat at siya rin ang bumasag ng mga salamin para pigilan siyang mag-imbestiga. Ikinuwento ni Lucia ang kanyang nakaraan. Normal siya nang ipanganak, ngunit sa isang punto ay naging kakaiba siya. Isinumpa ang kanyang mga kamay, madaling nakakasira ng salamin at nakakapatay ng mga nilalang. Ayaw niyang malaman ng sinuman ang tungkol sa kanyang nakaraan o sa lasong nasa kanyang katawan. May mga lason pa ring naiiwan sa lupang ito mula sa kanyang mga kamay. Pinayuhan niya si Kotaro na umalis agad upang magpagamot. Ngunit labis na ang pagkabulok ng katawan ni Kotaro kaya siya ay bumagsak. Naalala ni Lucia noong aksidente niyang nahawakan ito at napaiyak siya dahil hinayaan niyang humantong sa ganito ang lahat. Para kay Kotaro, siya ang dapat humingi ng tawad. Kung noong panahong iyon ay taglay na niya ang lakas na katumbas ng laso ni Lucia, marahil ay hindi na kailangang magdusa pa ang dalaga. Inamin niyang mayroon din siyang kapangyarihan at agad niyang muling isinulat ang kanyang katawan upang kayanin ang lason. Pagkatapos noon, nawala agad ang mga bakas ng pagkabulok sa kanyang katawan. Sinabi niyang tinanggap na niya ang mundong ginagalawan ni Lucia dahil kaibigan niya si Lucia. Naniniwala si Kotaro na hindi na kailangang mag-isa pa ni Lucia dahil nandyan na siya, si Shizu at ang iba pa sa club. Hindi hahayaang mag-isa ng mga kaibigan ang isa sa kanila.
Isang tunay na himala ito, kaya ibinaon ni Lucia ang mukha niya sa dibdib ni Kotaro habang umiiyak. Dumating ang mga kasamahan ni Lucia mula sa grupo ng mga guro. Ang kanilang organisasyon ay nagtitipon ng mga taong may kapangyarihan para sa isang layunin upang protektahan ang mundo. Sa kasalukuyan, may isang mahalagang tao sa lungsod na kailangang protektahan. Tinawag ng organisasyon ang mga taong iyon na susi. At sa ngayon, mayroon silang kalabang organisasyon. Iyon lang ang impormasyong pwedeng ibunyag. Nangako si Kotaro na pananatilihin niyang lihim ito sa kondisyon na siya ay bibigyan ni Lucia ng bentong siya mismo ang gumawa. Sa oras ng tanghalian, nagdadaldal si Kotaro tungkol sa balak niyang laktawan ang klase at pumunta sa Kaisarianet para kumain ng pagkain Italiano. Sa likod niya ay si Lucia na may tinging puno ng puot. Dinukot si Kotaro at mahigpit na itinali ang kanyang mga kamay at paa sa muebles kahit nagpumiglas siya. Sinabi ni Lucia na palalayain siya, ngunit bago siya pumayag, mahigpit na ipinagbawal nitong imulat niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, lumitaw si Lucia na nakaunipormeng kasambahay. Akala ni Kotaro ay may mali sa kanya at gusto niya itong dalhin sa klinika. Galit siyang hinawakan ni Lucia sa kwelyo ng damit. Ayon kay Lucia, malinaw na siya mismo ang nagsabing magsuot ito ng uniporme ng kasambahay at maghanda ng bento para sa kanya. Ngunit biro lang pala ni Kotaro ang tungkol sa pagsusuot ng uniporme ng kasambahay. Dahil sa hiya, tinakpan ni Lucia ang kanyang mukha. Pinuri ni Kotaro na napakaganda niya, kaya muling binigyan siya ni Lucia ng suntok dahil masyado itong nahiya para magalit. Napakaganda ng bentong inihanda ni Lucia, kaya't paulit-ulit itong pinuri ni Kotaro. Dahil sa papuri, napangiti si Lucia sa tuwa. Sa katunayan, kalahati ng bentong iyon ay gawa ni Shizu. Tinulungan siya ng bata sa pagtimpla ng lasa dahil nawala na kay Lucia ang kanyang panlasa mula nang magkaroon siya ng kapangyarihan. Kaya pala nakain niya noon ang sobrang anghang na panghimagas. Sa organisasyong iyon, si Shizu lamang ang maaaring maging kaibigan ni Lucia dahil may gamot ang bata para gawing walang bisa ang lason ni Lucia. Dahil magkaibigan silang dalawa, nasabi na rin ni Lucia kay Shizu ang tungkol sa kapangyarihan ni Kotaro. Nangako si Lucia na si Shizu lamang ang pagsasabihan niya nito dahil umaasa siyang magkakaroon si Kotaro ng mapayapang buhay na malayo sa organisasyon. Pinasigla siya ni Kotaro. Ngayon, hindi na siya nag-iisa dahil mayroon na siyang mga kaibigan at si Kotaro sa Supernatural Club. Gusto rin ni Otori na humingi ng tawad at magkabati silang muli. Labis na naantig si Lucia kaya hindi niya namalayang tinawag si Kotaro sa pangalan nito kaya nasuntok niya ito ulit. Sa opisina ng club, yumuko si Lucia para humingi ng tawad kay Otori. Ngunit gusto rin sanang humingi ng tawad ni Otori kay Lucia ngayong araw kaya mula umaga hanggang ngayon ay hindi pa siya kumakain. Kaya't sabay silang nagsorry sa isa't isa at kumain si Otori ng piraso ng cake. Nagsimulang magtaka si Otori kung bakit palaging magkasama sina Lucia at Kotaro. Dahil magkaibigan daw sila, niyakap ni Lucia ang braso ni Kotaro. Nang makita ito, niyakap din ni Shizu ang kabilang braso ni Kotaro. Siyempre, hindi kayang tapatan ng lakas ng munting kapatid na loli ang kuryente at tubig ni Lucia. Pinasigla ni Kotaro si Shizu, sinabing gusto rin naman niya ang dibdib ni Lucia. Pagkatapos ay yumuko siya malapit sa tainga ni Lucia at bumulong ng pasasalamat dahil inisip siya nito tungkol sa sikreto ng organisasyon. At kaya ngayong araw, puno rin sila ng sigla habang isinasagawa ang mga gawain ng club. Ang una ay hanapin ang banal na espada sa lungsod, ngunit ang destinasyon ay isang tindahan ng mga pastry. Umiiral na talaga ang banal na espada, pero napakadali itong hilahin palabas. Bukod pa roon, nang mahugot ito ay agad itong nabasag sa harap ng nagulat at desperadong si Yoshino. Ang pangalawang misyon ay ang mahiwagang nakakatakot na halakhak, ngunit mabilis din nila itong natapos. Ang pangatlong misyon ay ang multo sa dormitoryo, na lumabas na si Yoshino lang pala na pumapasok sa paaralan tuwing hating gabi para mag-ensayo ng martial arts, at ang babaeng tagapagbalita na nagraronda sa gabi. Ang ikaapat na misyon ay mabilis din nilang natapos sa isang nakakatawang paraan. Ang tema ng pag-explore ngayong weekend ay ang impormasyon na nakatala sa kanilang website. Ngunit walang gustong sumama kay Kotaro. Sa huli, natuloy pa rin ang lakad. Kahit siya ang nagmungkahi nito, huli pa ring dumating si Kotaro. Nang makita niyang mas naging palakaibigan na si Lucia, labis siyang natuwa. Nagdala si Otori ng aso para sa proteksyon. 3 beses itong mas malakas kaysa kay Yoshino. Huminto sila sa isang batis. Pinag-aralan ni Kotaro ng mabuti ang ruta, kahit pa may pagdududa pa rin ang presidente sa kanya. Malinaw na malinaw ang tubig sa batis, kaya gustong subukan ni Otori na tumikim. Pinayuhan siya ng lahat na huwag basta uminom ng tubig, ngunit si Lucia na katabi niya ay nakainom na ng marami. Nagpatuloy ang lahat sa paglalakad. Ang mga insekto sa kagubatan ay labis na nakapagpabagabag kay Akane. Kapag nasa labas ng lungsod, wala nang mga insekto dahil pinuksa na silang lahat ng syudad. Naniniwala si Otori na hindi lahat ng buhay o nilalang ay maganda at gusto lang ng tao ang mga bagay na maganda.
Ang diwa ng mga luntiang bagay sa paligid nila ay artipisyal at hindi likas. Tinuligsa ito ni Lucia na iyon ay gawa ng tao para sa pinakamabuting uri ng pamumuhay. Gayunman, nagdulot din iyon ng nakapipinsalang epekto sa kalikasan at sa mundo. Nang makita ni Shizu na tila magkakainitan na ang dalawa, mabilis niyang inilabas ang dalawang salagubang upang sila ay magkasundo. Napansin ni Kotaro na masyadong mabigat ang amoy ng mga puno rito at tila naglaho na rin ang mga insekto. Biglang sumigaw si Shizu at tumakbo patungo sa lugar na inakala niyang may halimaw. Hinabol siya ng lahat. May mabigat na amoy sa lugar na ito, malagkit ang lupa, at sa gitna ng tubig ay may dambuhalang nilalang. Pinayuhan ni Lucia ang grupo niya na huwag magpatuloy. Dati itong isang kagubatan, at ang nilalang na iyon ay isang nabubulok na puno na binabasa ang buong paligid ng mga lason. Patay na rin ang nilalang na hinahabol ni Shizu. Lumabas na ang sanhi ng mga kakaibang nilalang sa paligid ng lungsod ay dahil sa mga mutasyon na dulot ng mga lason mula sa dumi ng bahay. Matapos ilibing ang maliit na nilalang, umalis ang lahat mula sa kabubatan. Lumitaw sa harapan ni Kotaro ang isang pamilyar na tanawin. Nakita niya ang batang may pulang laso. Hinabol niya ito hanggang sa isang puno na siyang puno sa bangungot ni Kotaro. Nang dumating ang lahat, nawala na ang bata. Sa gabi, pumunta si Kotaro sa opisina upang i-record ang nangyari. Inisip ni Akan na hindi maganda ang kanyang artikulo. Gusto nilang magsulat tungkol sa polusyon sa kapaligiran habang ang sangkatauhan ay patuloy na nagpapaligaya sa sarili. Naniniwala si Akan na hindi na malayo ang araw ng pagkasira ng mundo. I-record ni Kotaro ang mga bagay na naranasan niya dahil naniniwala siyang marami pang tao ang pwedeng magligtas sa daigdig. Nag-alok si Akan ng solusyon upang alisin ang pinagmumulan ng polusyon, napatayin ang lahat ng tao at tapusin na. Kinabukasan, tumawag ang batang tagapamahagi ng dyaryo, sinabing imbestigahan niya ang kabubatan, at ibinunyag din na may isang espiya sa Supernatural Club. Makalipas ang ilang araw, isang kaibigan ang dumalaw kay Kotaro, dahil si Inao mula sa newspaper club ay hindi pa umuwi sa loob ng 3 araw. Hinahanap ng rescue team si Inao ayon sa kahilingan ng paaralan. Simula ngayon, kailangang itigil ng Supernatural Phenomena Research Club ang lahat ng aktibidad nito dahil may kaugnayan ito sa pagkawala. Sa huli, nakausap ni Kotaro si Inao sa telepono, 5 araw matapos siyang mawala sa kabubatan. Nalungkot si Shizu sa pagkawala ng mahal na ate na dati kasabwat niya sa panlalait kay Kotaro. Lumabas na ang espiya na tinutukoy ni Inao ay si Shizu. Ayon sa pananaw ng Pangulo, dahil sensitibo ang panahon kaya hindi pinapayagan ng paaralan ang mga aktibidad ng club. Akala ng lahat ay pati ibang mga club ay suspendido rin. Ngunit tanging ang club nila lang ang pinatigil ang mga gawain. Ipinahayag ni Inao sa buong paaralan na haharapin niya si Kotaro. Nagkataon na si Kotaro rin ang huling taong pinadalhan ni Inao ng mensahe, kaya inakala ng paaralan na dahil sa kanya nawala si Inao. Ngunit mula simula hanggang wakas, si Inao mismo ang may gawa. Dahil wala si Inao, si Kotaro lamang ang pinaratangan ng paaralan. Inakala ng Pangulo na wala nang magagawa ang paaralan at iniutos ang pagbuwag ng club. Kung magpapatuloy man sila ng pilit, baka sa susunod ay bawat miyembro ng club ang targetin. Naalaala ang masasayang alaala kasama ang lahat, hindi matiis ni Kotaro. Matigas ang loob niya, gusto niyang maalala ng lahat ang kanilang pagkakaibigan. Ikinluso niya ang mga kamao, ipinapakita ang hangaring makasama ang lahat sa masiglang kabataan. Nakakita ng ganitong dedikasyon na antig ang mga babae. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala ring magagawa ang kapangyarihan ni Akan. Naniniwala si Kotaro na kung mahahanap lang nila si Inao, maaayos ang lahat. Mayroong isang bagay na hindi sinabi ni Akan, natapos na ang paghahanap kay Inao. Kahit walang nakitang ebidensya, hinusgahan ng mga tao na patay na siya. Gusto ni Kotaro na mag-isa siyang maghanap. Kahit mga adulto, hindi siya mahanap. Paano kaya? Bata lang naman sila. Kahit na may kaunting pag-asa lamang, gusto ni Kotaro na subukan. Kaya pumayag rin ang mga babae na sumama sa kanya. Bawat isa ay nag-ambag ng kaunti, at sabay-sabay silang nagsimula sa paghahanap. Ayon sa plano, maghahanap lamang sila hanggang 3:00 ng hapon. Ginamit ni Kotaro ang mapa upang tantiyahin ang daraanan ni Inao. Kahapon, nakatagpo ni Kotaro ang butler sa Yaka. Binigyan siya ng payo na kung gusto niyang mamuhay na parang normal na tao, huwag masyadong makialam. Natagpuan ni Shizu ang mga bakas ng paa. Tunay nga, bilang miyembro ng lihim na organisasyon, palaging matalas ang kanyang pandama. Matapos maglakad ng ilang sandali, nawala ang mga bakas, para bang sadyang pinunasan ng iba. Marahil gusto ni Inao na gumawa ng lihim na plano at ayaw na malaman ng iba. Pumunta ang mga babae sa banyo ng magkasama, iniwan si Kotaro mag-isa. Umupo siya sa isang bato, iniisip kung anong materyales sa kabubatan ang maaaring akma sa libangan ni Inao sa mga lihim na plano. Hindi niya maintindihan ang nangyayari.
Lumipas ang 30 minuto at hindi pa rin bumabalik ang mga babae. Unti-unting dumidilim. Tumawag si Kotaro, ngunit walang sumagot kaya nag-alala at nagpunta upang maghanap. Nakita niya ang isang tao na nakasuot ng itim na kapa kaya nagtago siya sa likod ng puno. May kutob siya na napakapanganib ng taong nakasuot ng itim na kapa kaya pinabilis niya ang paghahanap sa lahat. Isang demonyong hayop ang humarang sa kanyang daraanan, katulad ng sa lalaki na may blonde na buhok noon. Hindi naglaon, napalibutan siya ng mga demonyong hayop. Agad siyang tumakbo, ngunit hindi pa rin sapat ang naunang enhancement niya. Nagpasya siyang i-rewrite ang sarili sa isa pang antas. Madali pa rin siyang nahuli at inatake ng mga demonyong hayop. Isang agos ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang katawan. Nagpabaril si Kotaro ng isang spell at madaling natalo ang mga ito. Napansin niya na may lumaking kuko sa kanyang mga kamay at agad na namatay at nawala ang mga demonyong hayop. Bagaman hindi niya lubos na naiintindihan, kung wala ang mga kuko, matagal na sana siyang patay. Wala siyang oras para magsaya dahil nandito pa rin sina Inao, Katori at ang lahat sa kabubatan. Narinig niya ang tinig ni Lucia. Siya at si Shizu ay napalibutan ng grupo ng mga demonyong hayop. Kung wala ang pagliligtas ni Kotaro, mabilis na kinuha ng dalawa ang kanilang mga sandata at maganda nilang hinarap ang mga demonyong hayop. Akala ni Kotaro parang nananaginip siya. Sa totoo lang, marunong nga pala silang gumamit ng sandata. Nanghina si Kotaro dahil sa kanyang mga sugat. Gumamit si Shizu ng kanyang kapangyarihan upang pagalingin siya. Ang mga demonyong hayop na iyon ay kaaway ng Guardian Group, ang mga demonyo ng Gaia. Hinala ni Shizu na tinuturing ng mga ito ang kabubatan bilang base o naghahanap sila ng Kei, ang nag-iisang tao na may kaalaman tungkol sa kapahamakan ng mundo. Galing na ang mga sugat ni Kotaro. Pinayuhan siya ni Shizu na hanapin ang iba dahil sila na ang bahala sa mga demonyong hayop dito. Kung ikukumpara sa kanilang pagsasanay, ang mga demonyong hayop na ito ay parang laruan lamang ng mga bata. Tumakbo si Kotaro kasama si Lucia sa likod, humaharap sa demonyong hayop na humahabol sa kanila. Sa gitna ng kagubatan, malakas niyang tinawag ang pangalan ng mga babae. Akala ni Otori na oso siya at muntik nang atakihin. Ligtas pa rin ang mga babae, si Kotaro lamang ang puno ng sugat. Sinabi ni Kotaro sa kanila na tumakbo ng mabilis habang nakatayo pa sila, naguguluhan at hindi nakakaintindi. Biglang lumitaw sa langit ang isang napakalaking demonyong hayop, diretso ang layunin kay Katori para atakihin siya. Mabilis na tinulungan siya ni Kotaro na saluhin ang atake. Mahigpit na nakatali ang braso ni Kotaro. Nangusat siya sa lahat na mabilis na magsama kay Lucia at Shizu at tumakas mula sa kabubatan. Nangako si Katori na hahanapin ang mga tao para bumalik at magligtas. Natuhog ang braso ni Kotaro. Sinubukan ng demonyong hayop na sumipsip ng bahagi ng kanyang katawan at hinila siya, gumulong sa ilang daan. Minsan pa, iniligtas siya ng mga kuko niya. Sa mga sumunod na atake, muli siyang hindi makalaban. Pakiramdam niya ay mawawala na siya. Lumitaw ang batang babae na may pulang laso, hinati ang demonyong hayop sa dalawa at bumalik kay Kotaro. Naalis na niya ang mga bagay na umaatake sa kanya. Bumalik ang mga alaala mula sa panaginip. Sumigaw si Kotaro, tinatanong kung sino ang batang babae. Lumitaw si Katori mula sa likod at mahigpit siyang niyakap. Nagpakasigla si Kotaro upang makalaya. Sinabihan rin ni Katori ang batang babae na umalis na agad. Pagkatapos, nagtulungan silang dalawa palabas ng kabubatan. Pinayuhan siya ni Katori na hahanapin nila si Inao at ipagpapatuloy ang gawain ng Supernatural Club. Napatumba na ni Lucia at Shizu ang lahat ng mga halimaw, ngunit hindi pa rin maayos ang sitwasyon. Pinayuhan nila si Kotaro na huwag lumapit. Napaka-tense ng paligid. Gusto ni Lucia na sagutin ni Akane ang ilan sa kanyang mga tanong nang magkita sila muli. Hindi pa ganap na napuksa ang mga demonyong hayop, ngunit hindi nila inaatake ang magkakapatid na Akane. Kalma nitong sinabi ni Akane na mapili ang mga demonyong hayop kung sino ang kanilang inaatake. Nagtanong pa si Shizu kung bakit hindi natakot ang dalawa nang makita ang mga demonyong hayop. Sinabi ni Akane na siya ay nanlalamig at hindi ipinakita ang takot. Mabilis na naunawaan ni Shizu na nagsisinungaling si Akane sa pamamagitan ng pagsusuri sa tibok ng puso, kalamnan ng mukha at paghinga. Lahat ay ganap na normal. Hindi inaasahan ni Akane na ang dalawang NPC sa harap niya ay mga superhuman na mga ngaso ng Gaia. Sinabi ni Akane kay Kotaro na huwag lumapit sa grupo ni Shizu dahil sila ay mga kaaway. Lumabas na ang magkakapatid na Akane ay kabilang sa Gaia. Pakiramdam niya ay malapit nang maglaban ang bawat isa. Si Akane ang nag-akit ng mga demonyong hayop para atakihin sila. Dumiretso si Lucia upang atakihin si Akane, ngunit lumitaw si Sayaka mula sa kung saan at hinarang ang palo para sa kanya. Kabilang din siya sa parehong organisasyon. Para sa dangal ni Otori at Akane, pinatunayan niyang hindi sila konektado sa ganitong bagay. Lahat ay nangyari lamang dahil sa isang hindi inaasahang insidente sa organisasyon.
Pagkatapos noon, humiling silang umalis. Naabot na ng katawan ni Kotaro ang kanyang hangganan. Kinabukasan sa klase, wala sina Lucia at Otori. Kahit ang guro sa homeroom ay hindi dumating sa klase. Sa kabila ng pagtatangkang mag-text, wala sa mga babae ang sumagot kay Kotaro. Pagkatapos ng klase, napansin ni Yoshino na may problema si Kotaro. Ngunit sinabi nitong ayos lang siya, kaya umalis si Yoshino. Pinayuhan ni Sayaka si Kotaro na kung gusto niyang pahalagahan ang kanyang pang-araw-araw na buhay, huwag masyadong makialam. Nakalimutan ni Kotaro na ang mahalagang normal na buhay ay madaling masira. Pumunta si Kotaro sa bahay ni Kotori upang anyayahan siya sa paaralan, ngunit walang tugon. Nasa isip pa rin niya ang mga nangyari noon. Lumipas ang 3 araw mula sa insidente sa kabubatan. Wala na siyang nakasalamuha muli at pati lahat ng kontak ay naputol. Ang resulta, hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan si Inao. Biglang natapos ang masayang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, dumating ang isang bagong guro at patuloy na nag-leave ang 3 kaklase. Lucia at Shizu ay mga miyembro ng hindi pinangalanang lihim na organisasyon ng mga Guardians, habang sina Akane at Otori ay miyembro ng kalabang organisasyon, ang Gaya. Kahit ganoon, si Katori, na hindi kasali, ay nawala rin na nakapagtataka. Nagtaka si Yoshino kung bakit lahat ng mga babae na nakikipaglaro kay Kotaro ay nag-leave sa paaralan kung totoong nahihirapan siya. Magsasalita pa sana si Yoshino ngunit tumigil. Pag-uwi, humiga si Kotaro sa kama. May isa pang bagay na kanyang naisip. Maaaring ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang ang kakayahang i-rewrite at palakasin ang kanyang katawan. Sinubukan niya ang bagong mga kuko at naging matagumpay. Nagising ang batang babae na may pulang laso na natutulog sa bubong. Sinubukan ni Kotaro ang kanyang lakas gamit ang lumang sapatos. Napakatalim ng mga kukong ito kaya umalis siya sa kwarto upang humanap ng iba pang bagay na masusubukan. Pagbalik niya, sa hindi alam na paraan, nakabukas ang bintana. Lumabas na ang batang babae na may pulang laso ay palihim na nakapasok sa kwarto. Lumapit ang batang babae at tila nahihilo, sinabihan siya ng emergency bago bumagsak sa kanyang mga bisig. Nalaman ni Kotaro na ang batang ito ay hindi isang multo. Kinabukasan sa klase, inihayag ng bagong homeroom teacher ang tungkol kay Inao mula sa class 2A na nawala. May ipinaabot siya sa mga estudyante. Mula noong nakaraang linggo, si Inao ay pinoprotektahan sa ospital malapit sa lungsod. Ngayon lang nila inihayag ang impormasyon dahil tila malabo ang alaala ni Inao kaya hindi nila makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Bagaman may ilang bagay pa siyang hindi maalala, natuwa si Kotaro na hindi siya nasaktan. Nagulat ang mga magulang niya kaya ang kanilang pamilya ay umalis na sa Kazamatsuri. Lumitaw si Lucia, pinulot ang lata na itinapon at nalaktawan ni Kotaro. Ngayon, dumating siya upang magpaalam sa kanya. Pagkatapos, tiniyak niya na huwag mag-alala. Bago umalis, hinarap niya ulit ang likuran. Napakasaya ng oras sa club. Talagang nagustuhan ito ng maliit na babae, pagkatapos ay tumalon pababa at nawala ng walang bakas. Pagbalik sa bahay, natagpuan ni Kotaro ang bahay na magulo. Nang makita ang pulang laso, naisip niya na ito ay gawa ng babae. Pagbalik sa kanyang kwarto, hindi niya nakita ang babae kahit saan. Sa katunayan, siya ay nakasabit sa duyan sa likuran niya. Tuwing titingin si Kotaro, naglilipat-lipat ang babae sa ibang posisyon. Nadama niya ang kakaibang amoy, kaya hinuli niya ang babae. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kagari. Bukod sa kanyang pangalan, wala na siyang naalala. Tiniyak niya na hindi siya multo, at pakiramdam niya ay may napakahalagang misyon siya. Kaya kailangan niyang hanapin ang sarili, at gusto niya ng tulong ni Kotaro. Kinabukasan, nagising si Kotaro. Nakahiga si Kagari sa tabi niya, palihim ng umagat ng bahagya. Gusto ni Kotaro pumunta sa paaralan, pero gusto ni Kagari na manatili siya sa bahay upang tulungan siyang hanapin ang kanyang alaala. Binuo niya ang computer at sinabing lumabas muna si Kagari sandali. Nagalit ang babae dahil nangahas siyang magtago at gumawa ng kahina-hinalang bagay. Pagkatapos ng 5 minuto, hinayaan niyang makapasok ulit ang maliit na babae sa kwarto. Naka-on na ang laptop. Sinabi niya kay Kagari na manatili sa bahay nang masunurin at maglaro habang siya ay pupunta sa paaralan. Ngunit sinundan siya ng babae hanggang sa paaralan at nakakuha pa ng uniforme mula sa kung saan. Nagalit ang maliit na babae dahil hindi siya makapasok sa silid-aralan. Pinigilan siya ni Yoshino dahil hindi siya estudyante ng paaralang ito. Ayon sa internet, alam ni Kagari na naroroon si Kotaro sa paaralan, kaya nag-transfer siya sa paaralang ito. Nang marinig ang pangalan ni Kotaro, nagbulungan at nagsismisan ang mga tao. Gusto ni Yoshino dalhin ang batang babae sa silid guro, pero ginamit niya ang laso upang bigyan siya ng combo attack na nagpatumba sa kanya sa lupa. Pinapurihan ito ng mga kaibigan na nakakita dahil sa wakas natalo na ang boss ng paaralan, si Yoshino. Agad na nagmadali si Kotaro palabas, niyakap ang babae sa kanyang mga bisig at tumakbo palayo.
Sa bakuran, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng babae. Akala ng babae, lahat iyon ay dahil pinahirapan at iniwan siya ni Kotaro. Kahit gaano niya siya nagustuhan, dapat tuwiran siya sa kanyang nararamdaman. Akala ng maliit na babae, nagustuhan siya ni Kotaro dahil pinahirapan niya siya. Lahat ng ito ay natutunan niya mula sa internet. Nang makita niyang tila nabagot ang babae, iminungkahi ni Kotaro na ipasyal siya sa paaralan. Maaaring malayang magbago ng damit si Kagari, kaya gusto niyang purihin siya sa kanyang kasanayan. Unang destinasyon ang kantina ng paaralan. Maaaring uminom si Kagari ng libreng kape mula sa coffee machine. Karaniwan, ito ay napakasamang inumin na walang inom, pero nakita ni Kagari na ito ay masarap na treat. Sumunod ay ang pagbisita sa lawa. Galit pa rin si Kagari dahil pinahirapan siya ni Kotaro. Biglang nakita ni Kotaro ang isang pamilyar na tao. Agad siyang nagmadaling lumapit, tinanong si Inao kung ano ang nangyari sa kabubatan at kung bakit siya narito. Hindi na naaalala ni Inao kung sino siya. Umakyat sila sa isang bangko at umupo. Ikinwento ni Kotaro ang tungkol sa kanilang relasyon. Kinuha ni Inao ang isang memory card. Mukhang dala niya ito nung pumasok siya sa kabubatan. Akala niya dapat ibigay ito kay Kotaro. Marahil ito ang kanyang layunin sa pagdating dito. Pagkatapos noon, nagpahayag siya ng paalam. Tinawag siya muli ni Kotaro. Tungkol sa kompetisyon sa pagitan nila, tinanggap niya na si Inao ang nagwagi. Tuwa ang naramdaman ni Inao sa narinig niya. Lumapit si Kagari, sinasabing nawala ang isang bahagi ng puso ni Inao, pero nakamit na ng kanyang kamalayan ang layunin nito. Pag-uwi, ipinasok ni Kotaro ang memory card sa computer. Bumalik na rin si Kagari matapos maghasik ng gulo sa bahay. Hinala ng maliit na babae na may nagawa siyang mali kaya napakalawak ng bahay. Ito ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Sobrang abala sila sa kanilang mga pananaliksik kaya hindi sila nakauwi. Nagtatrabaho sila sa isang korporasyong pangkalikasan na tinatawag na Japan Divine Association. Bumalik si Akane sa organisasyon. Pinaalalahanan siya ng mga tao doon na siya ang susunod na banal na dalaga ng susunod na henerasyon, kaya hindi na niya kailangang pumasok sa paaralan. Umaasa sila na mula ngayon, malinaw na niyang kikilalanin ang kanyang posisyon bago kumilos. Nagsimula ang pulong. Ang nilalaman nito ay kamakailan, wala silang nakita na bakas ng susunod na kay. Pagkatapos, bumalik si Akane sa silid kasama ang lahat. Bagaman kakausap pa lang siya sa pulong, ang tanging misyon niya ay itulak ang wheelchair. Kapag malapit nang mamatay ang banal na dalaga, kailangang nasa tabi niya ang tagapagmana upang maglingkod. Sinusunod niya ang regulasyong ito. Ibig sabihin, hindi na magtatagal ang kasalukuyang banal na dalaga. Hiniling ni Akane kay Sayaka na kunin ang gaming computer na itinuturing niyang lifeline. Hindi nila inasahan na ang silid ng club activity ay sobrang kaugnay sa Japan Divine Association. Naalala ni Otori ang mga araw doon. Dati, sobrang saya niya bago naging kaaway ang lahat. Ang lahat ng sumunod ay maayos na naresolba ni Akane. Ngunit nang mabanggit si Katori, bahagya siyang nag-atubili. Si Lucia at Shizu ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang demon beast. Determinadong maghiganti sa hinanakit na ito. Naalala ang masakit na nakaraan, nagpahayag ng pamamaalam si Shizu. Lumitaw ang tiyo mula sa tindahan ng antigong kagamitan, pinupuri sila sa matagumpay na pagresolba nito. Nakataga na siya sa controller ng demon beast isang beses, ngunit nakatakas ito. Dumating din ang homeroom teacher at niyakap si Shizu dahil natapos na ang misyon. Nakita ang tiyo, kumaway siya sa kanya. Iniulat niya na naasikaso na niya ang lahat ng demon beasts, tinatawag ang tiyo na si Professor Asaka. Hindi pa rin nila naiintindihan ang layunin ng kalaban dahil ang lungsod na ito ay isang sagradong lugar para sa mga ideologo ng Gaia. Nagtitipon ito ng maraming tao na gumagamit ng demon beasts. Bago ang Harvest Festival, patuloy na lumilitaw ang mga demon beasts, tila dahil lamang sa taong may hawak ng ki. Pinaalalahanan niya ang lahat na magiging napakatindi ng susunod na laban. Ang dalawang fairy sprites ay nahuli na ni Sayaka dahil sa kasalanang pagkainsulto kay Otori. Si Ino, na nakaranas ng sakuna sa kabubatan, ay nag-iwan ng maraming impormasyon kay Kotaro tungkol sa mga demon beasts at ang misteryosong taong may itim na balabal. Dahil maaari itong maging isang mapanganib na babala mula sa misteryosong organisasyon at sa deklarasyon ni Anao ng kabiguan na ang pag-iral ng Supernatural Club ay totoo. Habang nagsasaliksik sa kalagitnaan, pumasok si Kagari upang makipagkumpetensya para sa computer. Gustong ipagpatuloy ng maliit na babae ang pagbabasa ng mga online. Sa isang hindi maingat na sandali, napansin ng maliit na babae ang isang misteryosong lugar na nagpatindi ng kanyang kuryosidad. Nag-text si Katori kay Kotaro na may sipon siya kaya nitong mga araw na ito hindi siya makasagot sa mga mensahe. Lubos na natuwa si Kotaro na maayos pa rin siya. Lahat ito ay kasinungalingan niya. Naupo siya sa isang lugar na puno ng mga demon beasts. Pinapaalalahanan niya ang sarili na kumilos agad.
Humingi ng pahintulot si Shizu upang i-monitor sina Kotaro at Kotori. Dahil parehong nakakita ng mga demon beasts, malamang na sila ay tinitingnan ng gaya. Nagulat ang organisasyon na walang balita tungkol kay Kotori. Dahil dito, humingi ng pahintulot si Shizu na kahit papaano ay mamonitor si Kotaro. Dahil naibunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya pinayagan ng kanyang nakatataas na gawin ito. Ngunit naisip niya na kung babaguhin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang undercover agent, magiging magandang ideya yon. Noong gabing iyon, matapos makontak si Kotori matapos ang mahabang panahon, nag-enjoy si Kotaro sa isang nakaka-relax na paliguan. Biglang pumasok si Kagari, sinasabing may kailangan siyang sabihin sa kanya. Sinita siya ni Kotaro dahil sa kawalan ng hiya. Ang maliit na babae, na may inosenteng mukha, ay nakita lamang ang kanyang pagkukulang sa pagpasok sa banyo nang hindi nagbibihis, kaya agad niyang tinanggal ang lahat ng damit niya. Nakatayo siya ng seryoso sa harap niya, sinasabi na kailangan niyang kausapin siya. Ang dalawang fairy sprites ay inatasan ni Sayaka na hanapin si Kotaro, inisip nila na pamilyar siya sa kanila. Sa fountain ng lungsod, iniimbitahan ni Kagari si Kotaro na tulungan siyang hanapin ang kanyang sarili. Inisip niya na dapat dalhin siya ni Kotaro sa isang tour ng modernong, uso na lungsod. Akala ng maliit na babae, ang kape sa school canteen lamang ang napakasarap, ngunit natuklasan niyang may mas kahanga-hangang mga inumin sa mundo. Natagpuan ng mga fairy sprites si Kotaro, habang sabay na minomonitor din siya ng mga guardians. Ang susunod nilang destinasyon ay ang antique shop ng uncle, ngunit sarado ito ngayon. Akala ni Kagari na mga idol ang sinusundan ng mga obsessive fans, ngunit lumalabas na sila pala ay hinahabol. Napansin ni Kotaro na maraming tao nga ang sumusunod sa kanya. Inakala niyang ito ay dahil sa nangyari sa kabubatan kanina. Hinawakan niya ang kamay ni Kagari at gusto niyang tumakas. Hindi pa rin maintindihan ni Kagari, iniisip na siya ay isang sikat na idol na kailangang makihalubilo sa mga tagahanga. Para bang kailangan ng ipagbawal ni Kotaro ang paggamit ng internet ng mga bata. Pumasok siya sa isang eskinita kung saan naroon ang mga tauhan ni Yoshino. Nagsimulang magtanong ang mga ito ng pangalan niya. Sinuntok ni Kotaro ang isa sa kanila, sinermunan siya dahil panay ang tanong at hindi naman marunong humingi ng tirahan ng iba. Bahagyang naalala ng lalaking iyon si Kotaro. Lumabas si Yoshino mula sa likod ng kanyang mga tauhan at sinabing isa siyang lone wolf na hindi kailangan mamahalan ng korona. Nabigla si Yoshino nang makita si Kotaro. Hindi inakala ni Yoshino na makakahanap agad ng bagong kapatid si Kotaro. Sinubukan ni Kotaro na ipaliwanag na hindi ganoon ang lahat at pinaikli lang niyang sinabi na sinusundan sila. Ipinakita ni Yoshino ang daan para makatakas mula sa maze ng basura na hindi alam ng mga tagalabas. Naniniwala si Yoshino na siya rin ang magwawakas sa buhay ni Kotaro. Kahapon, nakipag-ugnayan rin kay Kotaro si Kotori upang sabihin na siya ay may sakit. Nagbanggaan ang mga guardians at gaya sa eskinita. Ang lalaking may kahel na buhok ay nabangga ng aso ni Yatori at tumama siya ng diretsyo sa pader. Pagkatapos, mabilis siyang napalibutan at labis na nabugbog ng mga kapatid ni Yoshino. Mabilis na tumakbo si Kotaro palabas, tahimik na nagpapasalamat kay Yoshino sa pagtulong na maayos ang sitwasyon. Bigla, bumagsak si Kagari sa kanya. Lumabas na naghahanap lang pala siya ng kape. Dahil sa kanyang ginawa, na-misinterpret ng iba na may masamang intensyon si Kotaro sa bata. Habang bumibili ng kape, aksidenteng nagtagpo niya si Lucia. Nagpakita siya ng pag-aalala dahil nawawala ang lahat nitong mga araw. Inisip ni Lucia na siya ang may kasalanan. Hawak siya ni Kagari mula sa likod, mahigpit na niyakap at nagsabi ng mga bagay na nagdulot ng maling pagkaintindi, kaya tiningnan siya ni Lucia ng may pagkasuklam. Binigyan siya ni Lucia ng huling babala. Sila ni Kotori ay mga subject na kailangan bantayan, ngunit balang araw, babalik din sa normal ang lahat. Gusto niyang makalimot siya sa kanila at mamuhay ng normal. Bumalik si Lucia sa homeroom teacher. Noong nakaraan, estudyante siya ni Professor Asaka, isang kinatatakutang tao mula sa pinakamalakas na pangkat ng mandirigma. Nang makita niya silang lumalahok sa labang ito, nakaramdam si Lucia ng malaking katiyakan na nangangahulugang napakatindi ng sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang araw, ang tanging naramdaman ni Kogari ay na ang kape ang pinakakamanghamanghang bagay sa mundo. Lumitaw ang lalaking may blonding buhok mula sa kung saan, nagtataka kung paano napatay ni Kotaro ang kanyang aso at hininala siyang isang guardian. Siya ay mula sa gaya. Tumayo si Kigari upang takpan siya, habang si Kotaro ay bumangon at binigyan siya ng suntok na nagpahulog sa kanya sa lupa. Tinawag niya ang mga halimaw upang umatake. Mabilis na ginamit ni Kigari ang laso upang mawala ito sa kawalan. Ngayon, napansin siya ng lalaking may blonding buhok, na amoy ang pamilyar na amoy mula sa kanya. Naghanda siyang umatake, ngunit sa sandaling iyon, tumakbo si aso ni Otori at binangga siya, na nagbigay daan kay Kotaro na agawin si Kigari at tumakas. Pagdating sa bahay, sa wakas ay huminga si Kotaro ng maluwag.
Naubos na ang kanyang kapangyarihan sa pagre-write, ngunit sa pagkakataong ito ay ligtas siya. Si Kagari ay namamangha pa rin sa kanyang kapangyarihan, nangangarap na isinilang siya upang iligtas ang mundo. Ngayon, muling gulo ang bahay ni Kogari. Nagpanik si Kogari, itinuturo ang ref. Pagbukas nito, natagpuan ang mga fairy sprites na nagkukubli sa loob. Labing saya si Kogari na ang paketeng kape na in-order niya online ay buo pa rin. Nagmakaawa ang mga sprites kay Kogari para sa tulong, kaya nakulong sila sa isang kahon na mas masikip pa kaysa sa kanilang dating kulungan. Agad nilang inamin na ipinadala sila para i-monitor siya. Tumawag si Katori, sinasabing dalhin agad si Kogari sa gubat kasama si Kotaro. Pinanood niya sila sa pamamagitan ng mata ng aso. Maikling ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Target si Kotaro ng parehong organisasyon. Kung malalaman nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tiyak na madadala siya rito. Pagdating sa gubat, tiniyak niya na ibubunyag ang lahat. Pagdating sa gubat, binuksan ni Katori ang isang pinto, hinila ang grupo ni Kotaro sa loob. Ito ay isang mahiwagang lugar. Nagmadaling tumakbo si Katori, humihingi ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos, dahil kung hindi niya agad isasara ang hadlang, matutuklasan sila ng kaaway. Ito ang lihim na base ni Katori. Naramdaman ni Kigari na kilala niya ang lugar na ito. Ito ay dahil dito siya ipinanganak. Sa simula, isa lamang siyang espiritu. Ngayon, naging tao na siya. Nakita na ni Katori ang lahat, ngunit hindi niya masabi kay Kotaro. Masayang hinawakan ni Kigari ang kamay ni Katori dahil sa wakas, maibabalik na niya ang kanyang alaala. Ang mga demon beast sa paligid ay lahat nilikha ni Katori, pati ang aso. May layunin din siya na protektahan ang Ki. Ngunit hindi siya gaya o guardian, kundi isang druid. Mga 10 taon na ang nakalipas, sa isang aksidente, natagpuan ni Katori ang isang sangang mistleto na may nakaselyong alaala at naging isang druid. Mula noon, maraming kahilingan niya ang natupad. Bilang kapalit, kailangan niyang protektahan ang Ki, na si Kagari. Pinangunahan niya siya sa puno kung saan niya nakilala si Kagari. Noong pagsaliksik ng club, nakita niya si Kagari dahil nagkamaling binuksan ang hadlang. Sa ilalim ng puno ay ang enerhiya ng lupa, kung saan ipinanganak ang Ki sa anyo ng tao. Ang Rainbow Swamp ay dahil rin sa puntong pinagtipunan ng enerhiya, hindi dahil sa polusyon sa kapaligiran. Dahil dito, kayang kontrolin ni Katori ang maraming demon beasts nang hindi nababawasan ang kanyang lifespan, dahil ang mga mages ay kinokontrol ang demon beasts gamit ang kanilang lifespan. Mula ngayon, ang kapalaran ng Earth ay nakasalalay sa desisyon ng Ki. Ninais ni Katori na humingi ng paumanhin sa pagdadala sa kanya rito. Dinampot siya ni Kotaro sa noo dahil malapit silang magkaibigan. Noong nakaraan, nagkumpisal siya sa kanya, ngunit tinanggihan. Sinabihan siya na tanga habang ang kanyang mga luha ay hindi niya namamalayang nahuhulog na. Tuminala si Kigari sa kalawakan. Narinig ng maliit na babae ang isang kanta. Ito ay isang kanta mula sa Gaya. Kamakailan, madalas na itong inaawit kaya nagdulot ng sakit ng ulo kay Akane. Ayaw din ni Otori ang kantang iyon. Mula ngayon, magsisimulang maging tense ang lahat ng bagay. Bawat isa ay may kani-kanyang plano. Natagpuan ni Sayaka ang lokasyon ni Kotori at binasag ang hadlang. Handa na si Kotaro sa isip na labanan siya. Nagpanggap lang siyang magalang at nag-alok na maging alipin ni Kagari. Ang dalawang fairy sprites ay isinabit sa puno dahil sa pagtataksil at sinabi ni Sayaka na madali lamang mabasag ang hadlang ni Kotori. Ipinadala siya rito ni Akane na may misyon ng pagmamanman kay Kotaro at lahat ng mga gawain sa paligid niya. Nababahala siya sa pag-iwan kay Otori. Tiniyak ni Otori sa kanya na kaya niyang maingat na buhatin ang isang buong upuan. Para sa kapakinabangan ni Otori, hindi niya masyadong maaring i-monitor si Kotaro at maaari lamang gumanap bilang taga-suporta. Gustong sanayin ni Kotaro siya. Pumayag siya sa kahilingang ito, ngunit kailangan munang hintayin matapos niya ang gawaing bahay. Kaya nagluto siya, naghugas ng pinggan, naglinis ng bahay, at maayos na isinabit ang labada. Ang paraan ng pagsasanay niya ay simple lang, hayaan si Kotaro na mabugbog. Nakaupo si Kotori na nagpapahinga. Tinawag siya ni Kagari, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Kotaro. Sinabi ni Katori na nagsasanay siya para kay Kagari, kaya naglakad mag-isa si Kagari sakay ng aso. Naglibot siya, sinusuri ang bawat sulok, at napunta sa lugar kung saan nagsasanay si Kotaro. Matapos mabugbog ng todo, inimbitahan siya ni Kagari sa tsaan na gawa niya mismo, kahit na ito ay kakilakilabot. Hindi ito matiis ni Sayaka, kaya inanyayahan niya si Kagari sa kape na gawa niya mismo. Sa kabaligtaran ng inaasahan, kinwestiyon niya ang kape ni Kotaro at sinabi itong kakilakilabot na sumira sa kanyang puso. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pagsasanay. Sa gabi, ang buong kagubatan ay nagliwanag sa kumikislap na mga ilaw. Nagpahinga muna ang grupo ni Sayaka sandali bago muling nagsanay. Kinabukasan, naghanda si Sayaka ng panibagong kape, ngunit muling tumanggap ng matinding batikos mula kay Kogari.
Ipinahayag ni Katori na nauubos na ang kanilang pagkain dahil sa simula inakala niyang sila lamang ni Kogari ang nandito. Kailangan nilang lumabas para bumili ng karagdagang pagkain. Nagboluntaryo si Kogari na pumunta dahil sobrang nakabagot dito at kakilakilabot pa ang kape ni Sayaka na muling sumira sa kanyang puso. Ayaw ni Katori na payagan si Kogari na lumabas. Nagboluntaryo si Sayaka na maging kanyang bodyguard. Dahil ngayon ay simula ng Harvest Festival. Hindi ma-monitor ng parehong organisasyon ang lahat ng pangyayari. Napakakulay ng pista kahit na may mga kaaway pa rin sa kalsada. Matapos mamili, iminungkahi ni Sayaka na dalhin sila para makilala ang isang misteryosong tao. Pumasok si Kotaro sa silid. Lahat ay punong-puno ng alaala, parang unang beses niyang nakilala si Akane, maliban na ngayon ay hindi na siya ang pangulo ng Supernatural Club, kundi ang susunod na henerasyon ng banal na birhen ng Martel Corporation. Sa labas, ang korporasyon ay isang ahensya para sa pangangalaga ng kalikasan. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang organisasyon na nagsasagawa ng mararahas na digmaan laban sa Ki. Ang pinagmulan ng misteryosong kapangyarihan ng Pangulo ay mula sa Gaia. Nagtaka si Akane kung bakit ang personifikasyon ng planetang ito ay nagpakita sa karaniwang anyo ng tao tulad ni Kagari. Wala namang alam si Kagari. Ang maliit na batang babae ay sinusubukang hanapin lamang ang kanyang sarili. Nilitaw ni Akane ang kanyang pagkabigo at luha ang pumatak. Ipinagkaloob ni Kagari kay Akane ang isang lata ng kape, papuri na ang tao ay nakalikha ng napakagagandang bagay. Ang simpleng bagay ay nagpasaya rin sa Ki, kaya tumawa ng malakas si Akane. Ipinakita ni Akane ang questionnaire mula noong una niyang nakilala si Kotaro. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil ang oras na ginugol niya kasama ang lahat ay kahanga-hanga. Nagpaalam siya. Ito na ang huling pagkakataon nilang magkita. Pinaalalahanan siya ni Kotaro na nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay na hayaan siyang mahawakan ang kanyang dibdib. Tumingin si Akane sa kanya ng may paghamak na mga mata. Napakahigpit ng sitwasyon, ngunit ang naiisip lang niya ay mga malaswang bagay. Nang magtanong si Kagari ng mga random na katanungan, inilabas ni Kotaro ang maliit na batang babae sa labas at isinara ang pinto. Sa natira na lamang silang dalawa, pinindot niya si Akane sa pader. Nang sumuko ito, pinayagan siyang gawin ang nais niya, tumigil si Kotaro. Ipinangako niya na ang huling pagkakataon na mahahawakan niya ang dibdib ni Akane ay kapag nagkita muli sila sa silid ng club. Sa panig ng Guardian, nakatutok sila sa mga inaasahang lokasyon kung saan maaaring lumitaw ang susi. Nakatutok sila sa buong kagubatan dahil may mga bagay na hindi matutunton mula sa himpapawid at ayon sa investigasyon, palaging lumilitaw si Katori sa isang partikular na lugar. Humingi ng pahintulot si Shizu na subaybayan ang lugar. Bilang kakilala ni Katori, ang grupo ni Shizu ay naitalaga sa logistics sa halip. Ngunit nais pa rin ni Shizu na makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Pinayuhan siya ni Lucia na kalimutan muna ang lahat at mag-focus sa paghahanap ng susi. Lumipad pabalik sa kagubatan ang mga fairy sprites para kumuha ng supply at natuklasan sila ng lalaki na may blonding buhok sa gabi. Tinitingnan ng kasalukuyang santo ang tanawin ng lungsod at nagbubulong. Nang unang mahuli, ang tungkod ay isang walang kaluluwang bagay lamang, naramdaman niya na ito ay isang tagumpay na naitaguyod si Akane upang maging isang ganap na babae. Bagaman malapit ng maging susunod na santo, ayaw ni Akane na mangyari ang kapinsalaan. Sa panig na ito, nakalap na ni Shizu ang ilang pangunahing kagamitan at naghahanda na makipagkita sa grupo ni Katori. Pinigil siya ni Lucia, ngunit matigas ang ulo, sumakay pa rin ang maliit na babae sa kanyang bisikleta at umalis. Hinugot ni Lucia ang kanyang espada, itinuro ito diretsyo sa mukha ng bata, sinasabing siya ang hahawak sa bagay na ito imbes kay Shizu. Pinangako niya na makakabalik siya ng ligtas. Sa gabi, nagpatuloy si Kotaro sa kanyang pagsasanay. Tunay, gumaling siya, ngunit dahil labis siyang umaasa sa kanyang kapangyarihan, hindi pa rin niya kayang talunin si Sayaka. Pinapayagan ng kanyang kapangyarihan na baguhin niya ang kanyang sariling mga hangganan. Tunay na makapangyarihang kakayahan, ngunit may kapalit. Kung abusuhin, hindi na magiging tao si Kotaro. May mga pagkakataon na kailangan niyang gamitin ang rewrite, ngunit pinayuhan siya ni Sayaka na gamitin ito sa pinakamababang antas. Sa pagtatapos ng sesyon, nagpatuloy si Kotaro sa pagsasanay mag-isa. Nagtaka si Kagari kung bakit siya nagsusumikap ng ganito. Hindi rin alam ni Kotaro, marahil para protektahan si Kagari. Nagtaka siya kung mahal ba siya nito. Tunay, nagsusumikap si Kotaro para kay Kagari, ngunit ginagawa rin niya ito para sa kanyang mga kaibigan sa club. Umunguya ang maliit na babae sa kanyang kamay. Biglang naging kakaiba si Kagari, ngunit mabilis din siyang bumalik sa normal. Pumasok si Lucia sa kabubatan, kung saan nakita niya ang blonde na lalaki, at ang kanyang mga kasama na pinag-uusapan ang posisyon ng Ki at ng grupo ni Kotaro. Gusto niyang sundan sila upang hanapin ang iba pa. Laging prioridad ng organisasyon ang hanapin ang Ki, ngunit isang piraso ng alaala ang lumitaw sa kanyang isipan.
Tinawag siya ni Kotaro dati bilang kaibigan, sinasabing hindi niya hahayaan itong maramdaman ang kalungkutan. Nagising siya. Kahit na isang tanga, pinili pa rin niyang unahin ang proteksyon sa kanyang mga kaibigan. Samantala, gusto ni Akane na ipadala si Otori kay Kotaro. Gusto niyang lumayo ang kanyang kapatid sa organisasyon dahil palaging nagdududa ang maliit na kapatid niya sa gaya. Dahil ito ay digmaan, gusto ni Akane na ang kanyang kapatid ay mapasama sa mabubuting tao tulad ni Kotaro sa halip na masaksihan ang mga krimen na gagawin niya. Hinugot ni Lucia ang kanyang espada upang makipaglaban sa mga lalaking may pulang balabal. Siya ang controller ng mga halimaw na apoy, mga halimaw na lava. Binigyan ni Akane si Otori ng liham na gusto niyang ibigay kay Kotaro. Nakikipaglaban si Lucia sa blonde na lalaki. Dahil wala ng ibang paraan, ginamit niya ang kanyang superpower upang sirain ang kagubatan at talunin siya. Sa hangganan ng kanyang lakas, inilunsad niya ang isang sibat na tumagos sa katawan niya. Lahat ng mga santo ay minsang naging tao at namuhay ng masaya, ngunit patuloy ang mga hindi pagkakaunawaan. Sila ay patuloy na naglalaban, namamatay at muling isinilang, nararanasan ang walang katapusang kalungkutan. Sa loob ng napakaraming taon, ang kanilang maliliit na hangarin ay naging kawalan ng pag-asa at sama ng loob laban sa mga tao. Ang tinatawag na tao o buhay, sa huli, talaga bang malapit na kaugnay sa hinaharap o hindi? Nagising si Akane. Tumingin ang kanyang kapatid sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng panaginip kanina. Dumating si Otori sa kagubatan. Ayon sa ulat ni Sayaka, narito ang base ni Katori. Nakita niyang malubhang nasugatan si Lucia, nakahiga sa tigang na lupa. Agad siyang tumakbo upang suportahan si Lucia, nais siyang dalhin kaagad sa ospital. Sa kabutihang palad, lumabas si Kotaro at Katori dahil nagkaroon ng problema sa hadlang. Bagaman narinig na niya ang tungkol dito, hindi pa rin inaasahan ni Otori ang ganap na base na tulad nito sa gitna ng kagubatan. Gumagawa si Katori ng isang mahika upang buhayin ang class president, pati na rin ang mahika ng pagbibigay ng sariling buhay sa mga demon beast. Ikinuwento ni Katori ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang druid sa kanyang kaibigan. Lumabas si Sayaka upang siyasatin ang sitwasyon. Totoong napansin niya na ang paligid dito ay labis na kontaminado. Salamat sa spell ng pagpapagaling ni Katori at sa pulang laso mula kay Kagari, unti-unti ring bumalik ang lakas ni Lucia. Kailangan pa rin niya ng pahinga dahil nawala ang malaking dami ng dugo. Yumakap si Kotaro kay Kagari, nagpapasalamat sa maliit na babae sa pagtulong sa kanya na mailigtas si Lucia. Ginamit ni Kagari ang laso upang paluin siya ng ilang beses. Naiinis siya dahil kumilos si Kotaro na parang malapit sila sa isa't isa. Unti-unti nang nagising si Lucia. Hindi niya inasahan na ang Ki ay umiiral sa paraang kaya pa niyang makita. Tunay nga, hindi dapat basta maniwala sa chismis. Nagpasalamat siya sa lahat sa pagliligtas sa kanya. Ngayon, kaya na niyang makipag-usap ng normal. Nagtataka si Kagari kung sino si Lucia. Ninais ni Lucia na aminin na siya ay kaaway ni Kagari, isang guardian. Agad na magitan si Otori, sinasabing sila ay magkaibigan, tao mula sa Supernatural Club. Nang makita ito, umiyak si Lucia sa tuwa. Bumalik si Sayaka upang iulat ang resulta ng kanyang pagsisiyasat. Mula ngayon, kailangan nilang maging mas maingat at tataas ang hirap ng pagsasanay para kay Kotaro. Mukhang bumalik na sa masasayang alaala ng nakaraan ang lahat. Si Akane lamang ang naiwan mag-isa. Masaya siya para sa kapatid niyang muling nakatagpo ang lahat. Unti-unting naililipat sa kanya ang mga alaala ng nakaraang henerasyon ng Saint. Habang nawawala sa sarili ang Saint na yon, dumating ang isang tawag sa telepono, nag-uulat na ang nakaraang henerasyon na Saint Akane ay nagkasakit. Sa panig ni Shizu, dumating ang homeroom teacher upang alamin ang kalagayan ni Lucia. Nagsinungaling ang maliit na babae na wala siyang alam. Si Katori ay nag-ipon ng mas maraming lakas para sa nalalapit na laban. Sinimulan niya ang proseso ng paggawa ng mga demon beast. Sa panig ni Akane, ang Saint Lady ay nasa kritikal na kalagayan. Na may mga mata na walang kaluluwa, lumabas siya ng silid ng ospital. Matagal nang naroon ang blonding lalaki, pinagtatawanan kung paano iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Maingat niyang siniyasat ang lahat, sapagkat iniisip niyang siya ay naiiba sa uri ng tao mula sa bansang walang pakiramdam sa panganib. Tinanong ni Akane kung ano ang layunin niya sa pagdating rito. Hindi niya maintindihan kung ano ang balak ni Akane sa Ki, pero binalaan niya ito na kung hahawakan niya ang kanyang layunin, kahit siya ay mula sa Gaya, hahanapin pa rin niya ito. Pagkatapos nito, umatras siya ng may kasamang dugo. Alam ni Akane na siya ay nailason, kaya iminungkahi niyang sumama siya sa kanyang panig. Bibigyan niya siya ng ganap na bagong kapangyarihan. Dinala niya ito sa harap ng pinakamalakas na puwersa ng Gaya, isang Earth Dragon. Batay sa mga kondisyon, ibibigay niya ito sa kanya, ngunit patuloy itong kakainin ang kanyang buhay. Ang kondisyon ni Akane ay hindi patayin ang Ki, isakripisyo ito para protektahan. Maliban sa Ki, maaari niyang gawin ang anumang iba pa.
Natawa siya ng parang baliw. Ngayong umaga, nangyari ang lahat gaya ng dati. Nagpakita si Katori ng pag-aalala na ang lupa sa lugar na ito ay lubos na kontaminado na nagpapahirap sa paggawa ng mga demon beast. Inamin ni Lucia na siya ang may kasalanan. Nang makita si Lucia na nag-aalala, ibinahagi ni Kagari ang kanyang paboritong kape. Tumanggi si Lucia, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog na nagkalat ang kape sa paligid. Inisip ni Kagari na sayang naman, kaya nilamok niya ang kanyang mukha. Pagkatapos, pumasok sila sa gubat. Dinala ni Otori si Lucia na parang prinsesa. Nagrelax ang mga babae, binabasa ang tubig sa batis. Hindi pa rin tinanggal ni Lucia ang kanyang guwantes kahit naliligo. Ipinahayag niya ang tungkol sa kanyang tunay na kapangyarihan. Humingi ng tawad si Otori sa kanya dahil sa mga kapabayaan noon. Para kay Lucia, ang pagsagip sa mundo sa anumang paraan ay trabaho ng isang guardian. Ngunit narito siya kasama ang isang miyembro ng Gaia, isang organisasyon na sinusubukang lipulin ang sangkatauhan, lahat para sa tinatawag na pagkakaibigan. Hindi naintindihan ni Kagari. Kung pareho ang layunin ng dalawang organisasyon na iligtas ang mundo, bakit may digmaan? Hindi pa natapos ang kwento nang dumating si Kotaro sa Bathing Lake at naghubad. Sinabihan siya ng mga babae bilang pervert at ginamit ni Kagari ang ribbon para higpitan siya pagkatapos itinapon sa gubat. Pagkatapos maligo, umupo ang lahat para uminom ng kape. Nagpatuloy ang kwento. Ang layunin ng Gaia ay protektahan ang mundo sa pamamagitan ng pagwasak sa sangkatauhan, habang ang layunin ng Guardian ay protektahan ang mundong nilikha ng tao, kaya magkaaway ang dalawang organisasyon. Umiiral ang mga druid tulad ni Katori upang protektahan ang Ki hanggang ito ay makagawa ng sariling hatol, kahit ano paman ang magiging desisyon ng Ki. Inisip ni Kotaro na sobra-sobra ang bawat panig, habang si Kikogari ay patuloy na nag-enjoy sa kanyang masarap na kape. Nagtanong pa si Kotaro kung ano ang gagawin ng dalawang organisasyon sa Ki. Ang Gaia ay iingatan ang Ki hanggang malaman nila kung ano ang magiging epekto ng kaligtasang dala nito. Samantalang ang Guardians ay papatayin ang Ki kung walang kasiguruhan na makakabuti ito sa sangkatauhan. Ipinagmamalaki ni Kogari ang sarili dahil siya ay isang mahalagang tauhan. Tumawa si Lucia. Hindi na niya intensyong saktan si Kagari dahil hindi niya kayang patayin ang taong nagsagip sa kanya. Hindi maintindihan ni Kagari kung bakit hindi kayang lutasin ng mga tao ang mga alitan sa pamamagitan ng pag-uusap. Ang mga digmaan noon ay lahat walang saysay. Sa gabi, busog na ang mga babae matapos kumain. Nagising si Kotaro dahil sa mga sinabi ni Akan noon. Pumunta siya kay Kagari, tinatanong kung talagang ganito katanga ang mga tao sa mundo. Natagpuan niya na ang mga tao ay napakabobo, ngunit sabay ding napaka-cute. Gusto niyang gamitin ang magagandang alaala. Ngunit muling nawalan siya ng malay. Sa huling araw ng Harvest Festival, handa na ang blonde na lalaki kasama ang kanyang koponan upang kumilos. Unang-una, unti-unting nawawala ang kontrol ni Akan sa sarili. Sa panig ng Guardians, pagod na rin sila mula sa pagpatrol sa festival. Kailangan nilang mag-organisa ng emergency meeting dahil nawalan sila ng komunikasyon sa mga forest patrol team. Hinala nila na lumitaw na ang K, kaya naghanda silang magpadala ng koponan ng super makapangyarihang mandirigma. Mabilis na nakilala ni Shizu ang lokasyon. Doon kung saan nakakaranas ng mapayapang sandali ang grupo ni Kotaro bago dumating ang bagyo. Sa Gaia, pinataas na ang awit ng pagkawasak at kusang kumanta si Kagari kasabay nito. Sinisira ng blonde mula sa Gaia ang kagubatan. Dahil nakikita si Kotaro na malungkot, pinatigil ni Sayaka ng maaga ang sesyon ng training. Magpapatrol na lang siya sa kagubatan. Naisip ni Kotaro na pumunta sa Harvest Festival upang baguhin ang kanyang kalooban. Pinigilan siya ng parehong babae. Ipininta ni Kotaro sa isip ang isang araw kung kailan magiging payapa muli ang mundo, at dadalo silang magkakasama sa festival bilang malalapit na kaibigan. Ngayong araw, mas kalmado si Kagari kaysa karaniwan, palaging nakatingin sa langit. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang barrier mula sa labas. Hawak ni Kagari ang kanyang ulo at sumigaw. Nang tumakbo si Katori patungo sa barrier, naroroon na ang blonde na lalaki. Nagsimulang gamitin nito ang apoy na mahika, sinasabing tinusok niya ang tiyan ni Lucio upang gawing kebab. Handa na si Kotaro upang umatake, ngunit mas maaga ang isa pang lalaki, nagsumo ng napakalaking demon beast. Pumasok din sa labanan ang mga demon beasts ni Katori, ngunit halos hindi ito nakakaapekto. Iniligtas si Lucio at sinuportahan palabas. Hindi makapaniwala ang blonde na lalaki na buhay pa siya. Sa puntong ito, tanging ang pag-urong lamang ang kaya ni Katori para sa lahat. May isang huling galaw pa siya, gamit ang democratic shot. Lumabas ang mga magulang ni Katori upang labanan ang blonde na lalaki na nagbigay daan kay Katori upang tulungan ang kanyang mga kaibigan na makalikas. Nang tanungin ito ni Kotaro, galit na sinabi ni Katori na demon beasts lamang iyon.
Bagaman hindi niya lubos na naintindihan ang komplikadong sitwasyon, kailangan nilang tumakbo ng mabilis ngayon. Sa sandaling ito, naalala ni Katori ang kanyang mga yumaong magulang. Bumalik siya sa dagat ng apoy, sumisigaw at tinatawag sila. Bumalik si Sayaka upang iligtas sila, ngunit naharang ng dalawang blonde na tauhan. Gusto nilang masilayan ang kapangyarihan ng pinakamalakas na gaya, upang makita kung kasing lakas siya ng sinasabi. Natapos na ng blonde na lalaki sa panig na ito ang pag-asikaso sa mga magulang ni Katori. Mahigpit na magkahawak ang dalawa sa kamay kasama ang larawan ng pamilya at nalunod sa dagat ng apoy. Sa kabilang panig, naglunsad na rin ang mga guardian sa kanilang misyon. Bago yon, nais ng homeroom teacher na tanungin si Shizu ng isang bagay. Gusto niyang tiyakin na hindi gagawa ng kahangalan sina Lucia at Shizu. Malungkot na tumango si Shizu, kaya kumaway ang guro bilang pamamaalam, nais niyang manatili ang maliit na babae sa bahay at maging mabuti dahil siya ang trump card sa critical na sandali. At pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang kanyang pagkakakilanlan bilang guardian. Pinakawalan ng lahat ang isa't isa mula sa gubat. Ikinalat ni Katori ang kwento mula 10 taon na ang nakalipas. Ang unang demon beast na ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay noong naging druid siya ay ang kanyang sariling mga magulang. Kaya nilang gumalaw at magsalita, ngunit iyon ay mga neural responses lamang mula noong sila'y buhay pa. Ginamit lamang silang mga props hanggang sa huli sa napakamaginhawang paraan. Nang makita si Katori na nababaliw sa ganitong sitwasyon, labis ang pag-aalala ng lahat. Humingi ng paumanhin si Kotaro dahil sa kabila ng pagiging katabi niya sa matagal na panahon, hindi niya napansin ang anumang kakaiba at hindi rin niya maalala ang mga nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pakiramdam ni Katori, hindi niya kailangang humingi ng paumanhin. Papunta na ang apoy mula sa blonde na lalaki. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat. Itinulak ni Kotaro si Kagari sa kanyang gilid, sinabihan ang lahat na maagang tumakbo, hayaan siyang manatili upang harapin ang lalaki, nangakong makikipagkita sa lahat mamaya. Pinuri ng blonde na lalaki ang kanyang marangal na sakripisyo, labis na naantig hanggang halos magsuka. Binalaan siya ni Kotaro na huwag hawakan si Kagari. Ngunit hindi si Kagari ang target. Si Kotaro lamang ang nais niyang patayin. Nais niyang sirain ang lahat. Nagmadaling nakipaglaban ang dalawa. Napakalaki ng diferensya ng kapangyarihan, kaya tuloy-tuloy na tinatamaan si Kotaro. Nagtaka ang dalawang fairy sprites kung paano siya nakaligtas habang kinokontrol ang dalawang malalaking demon beast ng sabay. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtama sa kanya, nakatayo pa rin si Kotaro. Dahil ito'y wala namang kasing hirap kumpara sa malupit na training ni Sayaka. Ginamit niya ang kanyang mga kuko upang hiwain ang dibdib ng blonde na lalaki. Sinumpa siya ng blonde na lalaki, tinawag siyang brat. Dumating na ang mga reinforcement mula sa Guardians. Sila ang mga uncle mula sa POB na binisita ni Kotaro noon. Nang makita nila ang Kini Kagari, agad nilang natukoy ang target. Nakatayo si Kotaro sa harap ng maliit na babae upang protektahan siya. Sumakay ang blonde na lalaki sa Demon Beast, sinabing hahadlangan niya sila upang makalayo si Kotaro kasama si Kagari. Naguluhan si Kotaro habang ang isa pang lalaki ay nagreklamo na hindi niya dapat pinangako kay Akane. Pagkatapos, sumugod siya para labanan ang mga Guardians, habang sinamantala ni Kotaro ang pagkakataon upang makatakas. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang panig. Naabot na ng blonde na lalaki ang kanyang hangganan. Naalala niya ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang mga kapatid at isang girlfriend na madalas magbiro sa kanya. Pagkatapos ay pinatay ng militar ang girlfriend na yon at wala siyang magawa. Nais niyang masaksihan ang sandali ng pagkawasak ng sumpang mundong ito. Naipadala na ang ulat tungkol sa pagpapalabas ng key sa mga Guardians. Habang pinapalayo si Kagari upang makatakas, patuloy na iniisip ni Kotaro ang sinabi ng blonde na gaya. Kung mabubuhay si Kagari, sisirain niya ang mundo. Tinanong niya kay Kagari kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan. Dahil sa pagmamadali, nadapa siya at nahulog. Nahabol siya ng mga Guardians. Sa kabutihang palad, si Shizu ang naroon. Dumating siya upang pagalingin si Kotaro dahil isa rin siya sa mga miyembro ng Supernatural Research Club. Nagising si Kotaro sa ilalim ng isang puno. Pinalilibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Naagapan na rin ang kanyang mga sugat. Sa ngayon, ligtas sila rito. Sa isang pasilidad ng Gaia na tinatawag na Stone Research. Isang bagong mundo ang nilikha gamit ang teknolohiya ng Gaia na kasalukuyang ginagamit bilang reserba ng mga Demon Beasts. Gayunpaman, simula ngayong umaga, nagpapakita si Kagari ng kakaibang kilos. Patuloy pa rin ang awit ng pagkawasak. Dumating si Akane upang tanungin ang Saint kung bakit siya naninindigang sirain ang sangkatauhan. Sa maraming henerasyon, ang kaluluwa at mga alaala ng Saint ay naipapasa sa kanyang kahalili. Hinala niya na hindi pa tuluyang nahubog si Akane ng mga alaala, ngunit tiyak na nakabaon na ito ng malalim sa kanyang puso. Sa bawat henerasyon ng kahalili, ang kawalan ng pag-asa ay lalo pang hinasa at pinalakas.
Wala silang dalang mabubuting alaala upang baguhin ang kawalan ng pag-asa na iyon. Tiniyak ni Akan na mayroon siyang mabubuting alaala. Hinamon siya ng Saint na gamitin ang kaunting mga alaala mula sa paaralan upang labanan ang puot na naipasa sa kanya mula sa mga nakaraang henerasyon. Maingat na naisakatuparan ang kanyang plano. Dadalahin nila ang susi sa banal na lugar upang ipagpatuloy ang awit ng pagkawasak at siya rin ay pupunta roon. Humingi si Akan ng pahintulot na sumama. Lahat ay naglalaro pa rin ng masaya. Kung sana'y narito rin si President Akan. Tinawag ni Kotaro si Kigari na nananabik pa rin sa kanyang mga panaginip, tinutukso siya dahil naubos ang kanyang kape. Sinabi ni Katori na ang ganitong malamyos na asal ay tunay na kay Kigari. Ang maliit na batang babae ay hindi isang buhay na nilalang, kundi isang supernatural na fenomenon na nilikha upang magdala ng kaligtasan, walang pagkakaiba sa mga demon beasts. Ngunit kamakailan, naging masaya ang maliit na babae. Nagsimulang mag-ikot-ikot sa kwento si Kigari. Hindi niya mahanap ang magagandang alaala ng sangkatauhan. Wala talaga siyang makita. Sa gabi, naghanda ang Saint na sumakay sa eroplano. Bago yon, iniutos niya sa lahat ng taga-kontrol ng demon beasts na atakihin ang lungsod. Ninais niyang sirain ang lahat. Gusto ng kanyang asawa na pigilan siya, ngunit malupit na pinatay ng isang demon beast. Para sa kanya, ang mga hindi nakakaalam ng tunay na paghihirap ay wala nang magagawa. Inalis niya ang kanyang breathing tube, itinaas ang kamay upang tawagin ang susi. Sumigaw si Kagari. Ang maliit na babae ay nahila sa isang misteryosong nilalang. Nakilala ni Otori ang pamilyar na kanta. Unti-unting nagbago ang lahat. Napagtanto ni Kotaro na nakatayo siya sa ilalim ng isang higanteng puno. May isang tao na nagpasimula sa kanila mula sa Stone City pabalik sa Kazamatsuri. Lumitaw ang mga demon beasts, inaatake ang mga tao. Lumulobo ang kagubatan. Nakatayo si Kagari sa gitna ng magulong tanawin. Ayon sa Saint, dumating na ang sandali ng kaligtasan. Ipinagdasal niya na ang sangkatauhan ay hindi magkaroon ng masayang wakas. Naging disyerto ang lungsod dahil ginamit ni Gaia ang Song of Destruction upang tawagin ang tagapagligtas. Kung nais niyang iligtas ang sangkatauhan, kailangang patayin ni Kotaro ang Ki. Ngayon, bitbit ni Kotaro si Kagari pataas sa hagdan, habang ang mga tao sa labas ay nagkakapatayan. Namatay na ang Saint ng nakaraang henerasyon at ang kanyang katulong. Si Akane ang naging Saint ng tagapagmana. Noong araw na iyon, narinig ng sangkatauhan ang kanta ng pagkawasak, tinutugtog ang huling bahagi ng mundo. Sa bubong, mahimbing pa ring natutulog si Kagari. Ginigising siya ni Kotaro. Lahat ay nagkahiwalay. Isang higanting demon beast ang tumayo, nagpapaalala kay Kotaro kay Sayaka. Nagsimulang alalahanin niya ang kanyang sinabi, na darating ang araw na kailangan niyang gamitin ang rewrite. Hindi niya maintindihan kung ano siya. Nagising si Kagari, antok na tinatanong kung nasaan ang kanyang umagang kape. Hindi na niya narinig ang masakit na musika. Huminto na ang kanta ng pagkawasak. Mahigpit na niyakap ni Kotaro si Kagari. Naramdaman niyang maswerte siyang muli nang makilala siya. Dumating na sa bubong ang uncle mula sa antique shop, tuwirang nakatuon kay Kagari na susi. May bahagyang hula si Kotaro sa kanyang pagkakakilanlan, pati na rin sa kanyang gagawin. Dito, itatapos niya ang susi. Hindi papayagan ni Kotaro iyon. Ipaglalaban niya ito hanggang sa huli. Napakainop niya. Laban sa ganitong malakas na kaaway, gaano man karaming level ang iangat niya, magiging walang silbi iyon. Nagpasya siyang i-rewrite hanggang sa magtagumpay. Nag-transform si Sayaka bilang demon beast upang iligtas si Otori. Mahigpit na hinawakan ng guardian ang kanyang sandata, humihingi ng paumanhin sa Diyos. Ang isang buhay na nabuhay ay puno nga ng kasalanan. Kung maaari siyang mabuhay sa ibang mundo, nais niya lamang na gumawa ng masarap na ramen. Dito sa itaas, nakikipaglaban pa rin si Kotaro sa uncle. Napaka-predictable ng kanyang mga atake. Sinaksak siya ng uncle sa dibdib. I-rewrite ni Kotaro ang tibay ng kanyang katawan, mabilis na pinahinto ang pagdurugo. Nakita ng uncle na na-rewrite niya ang sarili hanggang sa hindi na siya tao. Itinaas niya ang kanyang espada, naghahanda na hatiin siya sa dalawa. Hindi na sumunod ang katawan ni Kotaro sa kanya. Sa kritikal na sandali, sumaklolo si Shizu sakay ng motorsiklo. Ipinagsauli niya ang uncle hanggang sa simbahan. Kina-confirm niya sa kanya na wala na siyang panghihinayang, pagkatapos ay hinubad ang kanyang sandata, naghahanda sa pakikipaglaban. Sobra na ang ginamit na lakas ni Kotaro. Ngayon, tumutubo na ang mga puno sa kanyang katawan. Humingi ng paumanhin si Katori sa paghatak sa kanya sa ganito. Naiintindihan ni Kagari kung bakit palaging naakit siya kay Kotaro. Hinuhan niya na ito ay dahil kay Katori. Noong araw na lumitaw ang key sa PowerPoint, pumasok si Katori sa kabubatan upang hanapin si Kagari, tinutupad ang pangako ng isang druid. Ngunit nakita rin niya si Kotaro doon, halos patay na.
Noong panahong iyon, nais lang ni Katori na iligtas si Kotaro, kaya labis siyang nakiusap kay Kagari. Pagkatapos, ipinasok niya ang ribbon ni Kagari sa kanang kamay ni Kotaro upang iligtas ang kanyang buhay. Nais niyang ipagpatuloy ang buhay ni Kotaro imbes na mawala tulad ng kanyang mga magulang, hindi niya inasahan na sa kalaunan, magdurusa si Kotaro ng ganito. Patuloy pa ring nawawala ng kontrol si Kotaro. Sobrang lakas ni Kagari, habang mas ginagamit ito ni Kotaro, mas nagiging pasanin para sa kanya. Kinailangan ni Kotaro na hiwalayin ang kapangyarihang iyon at ibalik kay Kagari, ngunit ang kapangyarihang iyon ang tumulong kay Kotaro upang patuloy na mabuhay at mapanatili ang kanyang mga sugat. Ngayon, kung ibabalik niya ito, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa ganitong kondisyon, tiyak na mamamatay siya. Akala ng mga fairy sprites, simpleng may butas lang si Kotaro at kailangan lang nilang tapalan yon. Sa anumang kaso, nakagawa na sila ng kontrata sa kanya. Muling kinuha ni Kagari ang ribbon, at nagpaalam na rin ang dalawang fairy sprites sa huling pagkakataon. Unti-unting binuksan ni Kotaro ang kanyang mga mata. Inaanyayahan siya ni Kagari na uminom ng isang tasa ng kape. Muling umalinggaw-ngaw ang awit ng pagkawasak, na nagdulot kay Kagari na mawalan ng kontrol muli at sumigaw sa sakit. Ang katawan ni Kotaro ay muling nag-transform bilang isang puno sa gitna ng lungsod. Nandoon si Akane, na muling pinayagan ang awit ng pagkawasak, naniniwalang ang pagkawasak lamang ang tunay na kaligtasan. Hindi niya matanggap ang kamangmangan ng mga tao. Tinawag niya si Kagari upang ipagkaloob ang pagkawasak sa mundo. Wala nang magagawa si Kotaro sa kanyang kasalukuyang kondisyon ng katawan. Nagsimulang mag-transform si Kagari. Lumaki ang isang malaking puno na tumagos sa kanyang katawan. Umaakyat si Kotaro sa puno, sinusubukang alisin ang mga sanga na kumakapit sa maliit na babae. Nahila siya pabalik ng mga baging. Sa isang saglit, aksidenteng nahawakan ng kanyang kamay ang dibdib ni Kagari. Tumigil si Kagari sa pagsigaw at hinampas siya ng sunod-sunod. Naibalik na ang kanyang malay. Nakikita si Kotaro sa ganitong kalagayan, hinala ni Kagari na siya'y labis na umiibig sa kanya. Tumingin sa paligid at ito'y ganap na pagkawasak. Marahil kailangan ni Kagari na gumawa ng desisyon na hahantong sa wakas. Naalala ni Kagari ang masasayang alaala niya kasama ang mundong ito at ang mga kaibigan, sa kanya tinanong si Kotaro kung ililigtas ba niya ito. Para sa kanya ngayon, kung mamamatay siya sa mga kamay ni Kotaro, wala na siyang magiging pagsisisi. Pumikit siya ng payapa, handang tapusin ang lahat. Mahigpit siyang yakap ni Kotaro. Hindi niya kayang gawin yon. Tinawag niya itong tanga. Labis siyang nag-aalala para kay Kagari. Sa napakaraming tao sa mundo, hindi maintindihan ni Kagari kung bakit si Kotaro ang ganitong walang pag-asang hangal. Nakita ito ni Kotori, kaya siya'y tumalikod at umalis. Muling nagtagpo sina Shizu at Lucia. Sabay silang naglaho na parang bula. Bago mamatay, tinawag pa rin ni Shizu ang kanyang ama at ina, ninanais na kumain ng isdang kutlas kasama ang buong pamilya. Si Akan naman sa itaas ay tumatawang parang baliw dahil natapos na ang mundo at lahat ay naglaho. Hinawakan siya ng kanyang kapatid sa kamay, dahilan upang magbalik ang kanyang katinuan, saka sila sabay na naglaho. Inalalayan ni Otori si Sayaka sa huling sandali. Maging si Katori o lahat ng tao ay naglaho. Tanging sina Kotaro at Kagari na lamang ang natira. Hindi alam ni Kotaro kung sa kaunting oras pa ay kaya pa niyang mas mapabuti ang lahat, pagkatapos ay naghalo na siya sa higanteng puno kasama si Kagari.